Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3341-3360. Kabanata 3341. Lie again. Kung sasabihin niyang babae na niya si Gloria, natatakot siya na baka maghinala si Asher Dragon at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang Ecclesiastic Order ay ang kaaway ngayon. Kung si Gloria ay napakalapit kay Floyd, maaaring maghinala silang ginagamit siya nito. Sabay-sabay na napatingin si Asher Dragon at ang iba pa, na parabang napansin nila ang kakaibang reaksyon ni Floyd. May mali, may problema ba? Naturally, malinaw na naunawaan ito ni Floyd. Kahit na alam nila ang tungkol dito, hindi niya dapat ilantad si Gloria. Kung sasabihin nila kay Master ang tungkol dito, mapapahamak tayo. Maaaring hindi masabi ng iba, ngunit tiyak na malalaman niya ito sa unang tingin. May problema ba Floyd? May tinatago ka ba? Agad na naging maingat si Black Tortoise. Hindi na tayo nagkakasundo. Hinaing ni Floyd. Ha? Nawalan ka ng kontak. Hindi mo ba siya hinahabol pabalik sa Heavenly Base? Oo. Hindi ka man lang naglilinang. Ang naiisip mo lang ay kung paano siya habulin. Tumanggo si Phoenix at ang iba pa. Noong hinahabol ko siya, na-realize ko na sobrang laki ng gap namin. Hindi alintana kung ito ay ang kanyang katayuan ng background, siya ay malayo sa akin. Ang kanyang kapangyarihan ay higit na mataas kaysa sa akin. Ako na. Sumuko na noon. Hindi ko siya deserve. Paliwanag ni Floyd. Nagpalitan ng tingin si Asher Dragon at ang iba pa. Naintindihan naman nila ang sinasabi niya. Noong sila ay nasa Heavenly Base, naisip ng lahat na ang Ecclesiastic Order ay lubhang marangal at mapagmataas. Palagi nilang iniisip na ang iba ay nasa ilalim nila. Nagpatuloy si Floyd, pagkatapos na ihayag ni Master ang kanyang kapangyarihan at talunin ang lahat, natural na nawala ang puwang na iyon. Noon, malapit na siyang patayin ng Ecclesiastic Order. Dahil kaaway natin sila, paano ko pa siya hahabulin? Tumanggaw si Asher Dragon. Tama na yan. Hindi ko sinasabi na lahat ng nasa Ecclesiastic Order ay masama. Gayunpaman, sa puntong ito ng oras, maaari tayong magamit kung palagi tayong nakikipag-ugnayan sa kanila. Isipin kung paano nalantad ang kinaroroonan ni Master. Tinapik ni Kirin ang balikat ni Floyd. Good job. Kung hindi, gagamitin ka nila. Ayos lang ang relasyon, basta hindi makakaapekto sa mas malaking larawan. Matapos ang gulo sa Ecclesiastic Order, makikita mo kung gusto mong ipagpatuloy ang paghabol sa kanya. Pero sa ngayon, dapat mong itabi ito. Tumanggo si Floyd. Naiintindihan ko. Nakatingin kay Asher Dragon at sa iba pa habang sila ay umalis, siya ay pinagpawisan ng malamig. Phew, malapit na. Ang Asher Dragon at ang iba pa ay kasing ingat ni Master. Gayunpaman, nakatutok sila sa pagbawi na hindi nila masyadong pinapahalagahan ang iba pang mga bagay. Kung hindi, kung isasaalang-alang kung gaano sila kaingat, matutuklasan nila ang aking relasyon kay Gloria. Tama yan. Kahit na may hinala si Asher Dragon at ang iba pa, wala silang pakialam dito. Maliban kay Master, ako lang ang may pananagutan sa lahat. Kaya naman, maniniwala pa rin sila sa akin. Katulad sila ni Master, nagtitiwala sila sa bawat tao. Napabuntong hininga si Floyd. Pangalawang beses kong nagsisinungaling. Pero para kay Gloria, sulit naman. Paano kung nagsinungaling ako? Higit pa rito, ang ginagawa ko ay para sa higit na ikabubuti ng magkabilang panig. Pinipigilan ko ang magkabilang panig na maging magkaaway bago pa man magkita. Inaliw ni Floyd ang sarili. Ito ay isang espesyal na oras ngayon. Sinuri ni Floyd ang paligid ng base upang pigilan ang sinumang panlabas na tauhan na magtago doon. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa kinatatayuan ni Forlivia. Hindi lang si Forlivia ang nandoon din si Zoe at ang iba pa. Itinuro ni Forlivia sa lahat ang pamamaraan na kanyang nilikha. Pagkatapos ng lahat ng mga krisis na iyon, napagtanto ng lahat na dapat silang maging mas makapangyarihan.
Hindi sila maaaring umasa kay Levi para sa lahat. Ang pinakamabilis na paraan upang maging makapangyarihan ay ang sanayin ang pamamaraan ni Forlivia. Si Forlivia ay sapat na bukas palad upang ituro sa lahat ang kanyang pamamaraan. Nang mapansin ito ni Floyd sa malayo, pipigilan na niya sila. Kung tutuusin, nang siyasatin ni Gloria ang pamamaraang ito para sa kanya, halos mawala siya sa sarili kapag nagsasanay. Ayaw niyang makasakit ng iba dahil dito. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili. Kung pipigilan niya ang mga ito, ibubunyag niya ang katotohanang inalis niya ang pamamaraan ni Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3342. Nagsisinungaling ba siya sa akin sa simula? Kung hindi ko ito pagsasanay, paano ko malalaman na ang isang tao ay mawawala sa sarili kapag nagsasanay ng pamamaraang ito? Kung magpapatuloy ito, ilalantad ko si Gloria. Kung isasaalang-alang kung gaano ka-obserba si Master, siguradong maghay-hinala siya kaagad. Kaya naman, para protektahan si Gloria, walang sinabi si Floyd, kahit na may masasaktan matapos mawala ang sarili sa pamamaraan. Kung tutuusin, si Gloria ang pinakamahalaga sa kanya. Lahat ng iba ay nakarank sa likod niya. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya. Kaya naman, hindi siya agad umalis at pinagmamasdan sila mula sa malayo. Kung may nangyari man, maaari pa rin siyang makialam. Kung ganoon, hindi niya lubusang hindi papansinin ang mga ito. Nang pagmasdan niya ang mga ito ay natigilan siya. Tila matagal nang tinuturuan ni Forlivia si Zoe at ang iba pa. Nagagamit na nila ang pamamaraan ng may kasanayan. At least, pamilyar sila sa teknik gaya ni Gloria. Nangangahulugan ba ito na mawawala sila sa kanilang sarili? Nangyari iyon kay Gloria nang umabot siya sa yugtong ito. Malalagay sila sa panganib. Sa pagkabalisa, mataman silang tinitigan ni Floyd. Sinimulan ni Zoe at ang iba pa na linangin ang pamamaraan. Lumipas ang oras, lumipas ang 5 minuto, lumipas ang 10 minuto, lumipas ang kalahating oras. Gayunpaman, walang nasaktan, lalo na't nawala ang kanilang sarili. May mali. Nabaliw si Gloria noong una niyang ginamit ang pamamaraang ito. Teka, saan ang problema? Personal na sinabi ni Gloria na masyadong overpowering ang teknik na ito. Si Forlivia lang ang makakapagtanim nito, kahit sino pa ay mababaliw. Bakit maayos pa rin si Mrs. Garrison at ang iba kahit na nililinang nila ang pamamaraan? Hindi sila kasing kapangyarihan ni Gloria. Sa katunayan, sila ay medyo mababa ang espiritual na buto. Pero bakit okay pa rin sila sa kabila ng pagsasanay ng pamamaraan ni Forlivia? Nagtuturo ba siya sa kanila ng ibang pamamaraan? Gayunpaman, nang siya ay tumingin ng malapitan, napagtanto niya na ang pamamaraan ay magkapareho. May nangyari bang mali sa anumang yugto? Si Gloria lang ba ang mawawala sa sarili kapag nagpa-practice ng teknik? Hindi ito makatuwiran. Nagpatuloy si Floyd sa pagmamasid. Kahit na ang ilang mga baguhan ay nagsasanay ng pamamaraan ni Forlivia, naging maayos ito para sa kanila. Walang masamang nangyari. Ito ay kakaiba. Bakit hindi ko subukan ito? Mula nang samuka ng dugo si Gloria matapos mawala sa sarili, sumuko si Floyd sa ideya ng pagsasanay ng pamamaraan ni Forlivia at hindi na ito sinubukan mula noon. Ngayon, nagkaroon siya ng urge na subukan ito. Hindi nagtagal, pumunta siya sa lugar kung saan siya karaniwang nagsasaka at nagsimulang mag-practice ng pamamaraan ni Forlivia. Buzz. Sa isang iglap, nilamon niya ang lahat ng espiritual na enerhiya at elemento sa paligid. Kinabahan at maingat si Floyd dahil natatakot siyang mawala siya sa sarili. Hindi nagtagal, dumating siya sa stage kung saan nawala si Gloria sa sarili. Lalo siyang naging maingat baka sakaling may mangyaring masama. Sa kanyang sorpresa, nalampasan niya ang yugtong iyon ng maayos at nagpatuloy sa mas advanced na mga antas. Hindi nagtagal, naramdaman niyang parang lahat ng bagay sa mundo ay nagmamadali patungo sa kanya, siya ang sentro ng langit at lupa. Habang patuloy niyang sinisipsip ang espiritual na enerhiya sa kapaligiran, natuklasan niya kung ano ang napakaganda sa pamamaraan ni Forlivia. Habang ang art of consumption ay umaasa sa panlabas na tulong, ang pamamaraan ng Forlivia ay umasa sa sarili nito. Actually, na-realize din ni Gloria. Ang pamamaraan ay hindi sumipsip sa halip, ito ay lumamon. Matapos mag-practice ng ilang sandali si Floyd ng pamamaraan ni Forlivia,
tumaas ang kanyang kapangyarihan. Siya ang pinaka-intuitive at likas na matalino sa mga alagad ni Levi, ngunit ang pamamaraan ni Forlivia ay nagpaangat pa sa kanya. Sa loob ng kalahating oras, ang kanyang mga kakayahan ay tumaas sa isang bagong taas. Napuno ng kawalang paniwala si Floyd. Hindi niya akalain na napaka-magical pala ng teknik ni Forlivia. Higit pa rito, hindi ito masyadong makapangyarihan na magiging sanhi ng pagkawala ng sarili, tulad ng sinabi ni Gloria. Diyos ko, ito, para matiyak na hindi siya mawawala sa sarili, ilang ulit itong pinagsanayan ni Floyd. Walang nangyaring kinatatakutan niya. Si Gloria ba ay nagsisinungaling sa akin sa simula pa lang? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3343. Kailan natutunan ni Floyd ang teknik? Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, na ikinagulat na maging si Floyd mismo. Anong ginagawa ko? How dare I suspect Gloria? Sinaway ni Floyd ang sarili. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka tungkol dito. Kahit na napakaraming tao ang nagsanay ng pamamaraan, wala sa kanila ang nawala sa kanilang sarili. Bakit si Gloria lang ang nahaharap sa kahirapan? Mas malakas pa siya sa kanila. Paano siya nawala sa sarili? Higit pa rito, hindi masyadong extreme ang kanyang cultivation techniques. Pareho sila sa akin. Pero hindi ako nawala sa sarili ko, so how could she have? Sinabi pa ni Gloria na overpowering ang teknik at mawawalan ng sarili ang sino mang magsanay nito. Pero nilinang ko ito kanina. Paano ito nananaig? Hindi naman. Kahit na ang bilis kung saan ako sumisipsip ng mga potensyal na enerhiya ay napakalakas. Sarili bang problema ni Gloria o nagsisinungaling siya sa akin? Kahit na sinubukan ni Floyd ang kanyang makakaya na huwag maghinala kay Gloria, ang kaisipang iyon ay patuloy na lumalabas sa kanyang isipan. Hindi niya napigilan ang sarili. Nais bang isagawa ni Gloria ang pamamaraang ito ng palihim ngunit natatakot akong maghinala? Kaya ba nagkunwari siyang nawala sa sarili, kaya iisipin ko na si Forlivia lang ang makakapag-practice ng ganoong overpowering technique? Kung ganoon, hindi ako maghihinala na sinasanay din ito ni Gloria. Sa katunayan, maaaring si Gloria ang naghinala sa akin na itinatago ito ni Master sa kanyang sarili at ang pamamaraan ni Forlivia ay ang art of consumption. Ang kanyang layunin ay makuha ang kanyang mga kamay sa pamamaraan ni Forlivia. Kung totoo iyon, naabot na niya ang kanyang layunin. Sa simula pa lang, ang gusto lang niya ay ang pamamaraan ni Forlivia. Ang pagkawala sa sarili ay isang gawa lamang. Kahit ako ay na-intimidate. Naniwala pa ako na si Forlivia lang ang makakapag-practice nito. Kung mas gusto ni Floyd na iwaksi ang mga kaisipang ito, mas iniisip niya ito. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Hindi ako dapat maghinala kay Gloria. Babae ko siya. Paano ako maghihinala sa kanya? Isa ka bang disenteng tao, Floyd? Paulit-ulit na sinisigawan ni Floyd ang sarili. Gayunpaman, ang mga kaisipang iyon ay patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa. Habang pinag-iisipan niya, mas malamang na niloko siya ni Gloria. Kaya naman, nagsimula siyang humanap ng ebidensya para pabulaanan ang kanyang mga iniisip. Ay, tama, kung talagang na-practice ni Gloria ang teknik ni Forlivia, aabot na sa peak ang powers niya pagkaraan ng mahabang panahon. Araw-araw ko siyang nakikita, kahit lumalakas na siya, medyo standard pa rin ang level ng powers niya. Isa pa, nang mawala si Gloria sa sarili noong araw na iyon, parang totoo. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Hindi kaya maaaring gawin ito ng mga tao mula sa ecclesiastic order. Pagkatapos ng lahat, naglilinang sila ng iba't ibang diskarte sa simula pa lang. Dahil magkaiba rin sila ng disposisyon, hindi nila ma-practice ang teknik. Sa kabilang banda, kaya ni Zoe at ng iba pa. Dapat ito na. Isa pa, ang pagkakaintindi niya kay Gloria ay napakadirektang tao nito. Kung gusto niyang sanayin ang pamamaraan ni Forlivia, sasabihin niya sa kanya ng tapat sa halip na laruin ang lahat ng mga trick na ito. Matapos sumailalim sa matinding pakikibaka sa pag-iisip, sa wakas ay nakumbinsi ni Floyd ang kanyang sarili. Maganda ang pakikitungo sa akin ni Gloria. Wala akong karapatang maghinala sa kanya. Sa halip, dapat ako ang nagtatanggol sa kanya kapag pinaghihinalaan siya ng lahat. Mariing pinuna ni Floyd ang sarili.
Matapos iwaksi ang mga kaisipang iyon, nagsimulang maglinang si Floyd. Pagkatapos magsanay ng pamamaraan ni Forlivia, natuklasan niya ang isang buong bagong mundo. Maaari siyang maging mas malakas at maabutin si Gloria. Kasabay nito, matutulungan niya ang kanyang amo at makapaghiganti para sa Asher Dragon at sa iba pa. Sayang at hindi niya ito natuklasan noon pa man. Kung na-practice niya ang teknik kanina, ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa hindi kilalang taas ngayon. Kaya naman, galit na nilinang ni Floyd ang pamamaraan ni Forlivia. Nang nasa kalagitnaan na siya ng paglilinaw, isang boses ang tumunog. Kailan mo natutunan ang pamamaraan ni Forlivia? Natakot ang boses na iyon kay Floyd. Guro, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3344. Ang Esoteric Guild bilang isang scapegoat. Lumingon si Floyd para lang makita si Levi na nakatayo sa likod niya for who knows how long. Mabilis niyang binati si Levi para matakpan ang guilt na nararamdaman. Oh, alam mo rin ang teknik ni Evie? Tanong ni Levi. Itinuro sa akin ni Evie. Itinuro din niya kay Ginang Garrison at sa iba ang kanyang pamamaraan sa pag-asang ang lahat ay maaaring maging mas malakas. Sa ganoong paraan, matutulungan ka namin. Agad na nag-isip ng dahilan si Floyd. Ang galing. Magsanay upang maperpekto ito. Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. Talagang bagay sa inyo ang teknik ni Evie, hindi katulad ng basic teknik ko. Sa huling ngiti, tinapik ni Levi si Floyd sa balikat at umalis. Nakabuntot sa lumiliit na silhouette ni Levi gamit ang kanyang mata, pinakawalan ni Floyd ang hiningang hawak niya at nagsimulang huminga. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Para akong tumatapak sa manipis na yelo araw-araw. Hanggang kailan ako mabubuhay ng ganito? Mangyaring hayaang matapos ang pagpapahirap na ito sa lalong madaling panahon. Hindi na makapaghintay si Floyd na ipakilala si Gloria sa lahat. Nais niyang maging bahagi siya ng pamilya sa lalong madaling panahon. Lingid sa kanyang kaalaman, ang babaeng pinag-iisipan niya ay may pakana ng pakana. Sa kabilang panig, ang mga panlipunang koneksyon na taglay ng Holy Guild ay kapansin-pansin gaya ng dati, dahil nagawa nilang makipag-ugnayan sa mga Shadow Guard. Saan mo dinala ang Three Sages of North Pavilion noong isang araw? Nagtanong ang mga kinatawan ng Holy Guild. Isang tipid ng ngiti lamang ang ibinigay ng mga Shadow Guard bilang tugon. Siguradong bihasa ka sa aming mga prinsipyo. Hindi namin isisiwalat kung sino ang aming mga amo, natigilan sila. Ngunit isang bagay ang masasabi namin sa iyo, ang tatlong sage ng North Pavilion ay patay na. Deklare ng mga Shadow Guard. Nagulat ang mga mula sa Holy Guild sa balita. Teka ano, patay na sila. Kung gayon bakit may uupa sa iyo upang iligtas sila? Sinadya naming patayin din ang tatlong sage. Ibig sabihin iisa lang ang layunin namin. Umiling ang mga Shadow Guard. Iyan ay isang tanong na hindi namin alam ang sagot. Sino sa lupa ang kumuha sa iyo? Ano man ang presyong inaalok nila, bibigyan ka namin ng 10 ulit. Isang tao mula sa Holy Guild ang nagsimulang makipagtawaran. Sa kanilang pagkadismaya, ang mga anino na gwardya ay nagpatuloy sa pag-iling ng kanilang mga ulo. Labag yan sa prinsipyo natin. Not to mention, hindi rin namin alam kung sino ang kumuha sa amin. Alam lang namin na ang paraan na ginamit nila para makipag-ugnayan sa amin ay napaka-clumsy, hindi katulad ng mga mula sa Ecclesiastic Order. Nang marinig ang impormasyong iyon, nagulat ang mga tao. Anong sabi mo? Hindi tulad ng mga mula sa Ecclesiastic Order. Oo, yun ang kutob namin. Pagkatapos ng lahat, alam ng marami mula sa Ecclesiastic Order ang ating pag-iral. Kung gusto nila tayong hanapin, tatawid sila kay Gerten. Ngunit kung sino man ang kumuha sa amin ay hindi alam ang tungkol kay Gerten. Agad na ipinasa ng mga lalaki mula sa Holy Guild ang balita kay Solocas. Hindi mula sa Ecclesiastic Order. Mali ba ang hinala ko? Nag-alinlangan si Solocas. Maaaring ito ay hindi isang tao sa atin pagkatapos ng lahat, ngunit isang panlabas na puwersa. Ang pag-aalinlangan ay pumasok sa isip ni Solocas. Pwede naman. Marahil ay sinusubukan ng kabilang partido na lituhin tayo sa pamamagitan ng pag-aakala sa atin na ito ay isang tao sa atin. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit wala kaming mahanap kapag patuloy kaming nag-iimbestiga sa loob ng Ecclesiastic Order nitong ilang araw.
Nagsisimula pa lang akong magtaka kung nagkakamali ba kami. Imposibleng wala kaming mahanap na kahit sino. Higit pa rito, ang nangyari ay tila hindi maaaring gawin ng isa o dalawang tao. Sinasabi ko na may higit pa dito. Ngayong binanggit mo ito, tila mas at mas malamang na isang panlabas na puwersa ang nasa likod ng lahat. Tiyak na umasa sila sa pagbabalik tanaw natin sa isa't isa. Parami ng parami ang nagsimulang magsuri sa sitwasyon upang sila ay makapag-ambag sa talakayan. Naguguluhan si Solocas. Mga panlabas na puwersa. Nakilala na natin ang ating sarili sa ilang makapangyarihang paksayon bukod sa atin. Lahat ng kakilala natin ay bahagi na ng buong pagsubok na ito. Sino pa kaya ang utak sa likod ng lahat ng ito? Tanong niya. Oh, teka, may naalala lang ako na baka nakalimutan natin. May nag-pipe up. Noong nakaraan, ang guild na ito ay itinuturing na isang maalamat na pag-iral kasama namin, ang Esoteric Guild. Nang banggitin ang pangalan ng guild, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Pagkatapos ng Spiritual Energy Revival, magkasama kaming nagpakita ng Esoteric Guild. Mula noon, wala nang balita tungkol sa Esoteric Guild. Hindi ba't kakaiba sa inyo? Paano natin nakalimutan ang pagkakaroon ng napakalakas na guild? Hindi man lang namin ito binanggit bilang isang opsyon. Ito ay nagsisilbing patunay kung gaano sila katalino sa pagtatago ng kanilang sarili. Nagsimulang suriin ng karamihan ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, isang lamig ang gumapang sa kanilang mga gulugad habang ang isang nakakatakot na realisasyon ay tumama sa kanila. Paano magagawa ng isang napakalaking guild na hindi sila makita? Paanong posible na walang nang ahas na banggitin ang mga ito? Pastahan ako na ang Esoteric Guild ang nasa likod ng lahat ng ito. Pumayag. Kung ang gayong malakas na puwersa ay nasa likod ng lahat, kung gayon ang lahat ng iba pa ay akma sa larawan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3345. Nagdadala ng sanggol para kay Floyd. Bagamat medyo nag-aalangan pa si Solocas, hindi niya maitatanggi ang katotohanan na ang Esoteric Guild ay may kapangyarihan at kakayahang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, sino ang maniniwala na ang lahat ng nangyari ay kontrolado ng isang hindi kilalang tao sa loob ng Ecclesiastic Order? Sino ang maaaring magkaroon ng ganoong advanced na kakayahan? Kailangang mayroong mas malakas na puwersa sa likod ng lahat. Kung iyon ang kaso, ang lahat ay maipaliwanag. Nangangahulugan din iyon na may mga especially iya mula sa Esoteric Guild sa loob ng Ecclesiastic Order. Ang karamihan ng tao ay tila sumunod sa parehong tren ng pag-iisip. Siyempre, dapat may mga especially iya sila sa loob ng Ecclesiastic Order. Kung hindi, hindi rin nila magagawa ang kanilang mga pukana. Ang kanilang target ay dapat na ibaling ang mga nasa loob ng Ecclesiastic Order laban sa isa't isa. Nagulat siguro sila nang kami ay nagkaisa sa isa't isa. Ngayon ang magagawa lang nila ay i-trigger ang galit namin kay Levi para ang dalawang partido namin ay maglaban hanggang sa maubos namin ang huling bit ng aming lakas. Sa ganoong paraan, makakamit nila ang mga benepisyo ng hindi kinakailangang gumawa ng kahit ano. Iyan ang nangyari sa North Pavilion. Sa sandaling iyon, sigurado ang lahat na ang susunod na hakbang ay ang pagtuklas ng mga especially iya mula sa Esoteric Guild sa loob ng Ecclesiastic Order. Ang elder ng East Pavilion ay nagsalita, ayon sa aking mga pagbabawas, sila ang kumuha ng top 10 at ang mga kagamitang banal na batong panulok. Paano ang tatlong sage ng North Pavilion? Bakit sila hahabulin ng Esoteric Guild? May nagturo. Dapat ay para matuklasan nila ang iba't ibang sikreto ng mga batong panulok na kagamitan ng North Pavilion. Tandaan, alam ng Three Sages of North Pavilion ang lahat ng sikreto ng Ecclesiastic Order. Kung ganoon ang kaso, ibig sabihin ba nito ay makikita natin ang mga katawan ng tatlong sage kasama ang Esoteric Guild? Nang maabot ang konklusyong iyon, agad na tumahol si Solocas ng isang utos. Magpadala ng mga tao upang maghanap sa Esoteric Guild. Tingnan kung mahahanap natin ang mga bangkay ng Three Sages of North Pavilion. He proceeded to announce, nagbago na ang target natin. Gusto kong kalahati sa atin ang magsimulang mag-imbestiga sa Esoteric Guild. Walang sino man ang makakaasa na mababago ng Holy Guild ang kanilang mga target ng ganoon kabilis. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Gloria. Siya ang kumuha ng mga Shadow Guard.
Kahit na ang mga Shadow Guard ay hindi makontrol, sila ay sumunod sa isang mahigpit na hanay ng mga hindi matitinag na prinsipyo. Hanggat binigay ng isa ang gusto nila, gagawin nila kung ano ang gusto niya. Sinadya ni Gloria na hilingin sa kanila na ihayag ang ganoong piraso ng impormasyon sa Holy Guild upang ituon ng Holy Guild ang kanilang focus sa Esoteric Guild. Pagkatapos nito, nag-iwan siya ng bakas ng mga pahiwatig. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang personal na makipagkita sa iba't ibang individual mula sa iba't ibang paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order. Ang lahat ng nakilala niya ay mga taong ganap niyang kontrolado. Ginamit ni Gloria ang parehong pamamaraan na ginamit niya kay Floyd sa iba pa sa kanila. Nagawa niyang alisin ang mga ito sa kanilang mga paa, na ginawang lasing ang bawat isa sa kanila sa kanilang nararamdaman para sa kanya. Hanggat sinabi ni Gloria ang salita, lahat sila ay handang mamatay para sa kanya. This is the time I need your help. Siyempre, hindi mo ako kailangang tulungan. Hindi ako makahingi ng tulong sa iba. Halos iisa lang ang inulit ni Gloria sa kanilang lahat. Hindi rin niya sinubukang itago ang gusto niyang gawin nila. Sa halip, ipinaalam niya sa kanila na gusto niyang maging kambing niya sila nang hindi nagpapatalo. Gayunpaman, kinuha ng mga lalaking iyon ang katapatan ni Gloria bilang katapatan at sumang-ayon dito ng walang dalawang isip. Kung ano man ang ipagawa sa kanila ni Gloria, gagawin nila ito. Ang mga lalaking iyon ay maingat na pinili ni Gloria. Lahat sila ay naka-head over heels para sa kanya at nakapulupot sa kanyang daliri. Wala ni isa sa kanila ang mas mababa kay Floyd. Sa katunayan, walang duda na tatabi pa rin sila sa tabi ni Gloria matapos malaman kung ano ang gagawin nito. Hindi may kakaila, nakakatakot si Gloria. Kahit na hindi siya isang figure of authority, napakaraming tao ang nasa kanya. Hindi lang iyon, alam din ni Gloria na ang Intelligence Department ng North Pavilion ay nagtatrabaho para kay Levi. Perpekto. Bigyan ko rin si Levi ng ilang impormasyon. Ngumisi si Gloria. Sa loob ng maikling panahon ng 2 hanggang 3 araw, naayos na ni Gloria ang lahat ayon sa kanyang plano. Sa lahat ng naplano ko, sapat na ito para maging abala si Levi at ang Holy Guild sa ngayon. Napaisip si Gloria. Sapat na oras para sa aking espiritual na bone transplant. Nakangiting tinapos niya ang kanyang mga plano. Ngayon ang kailangan ko lang gawin ay harapin si Floyd. Nakipagsapalaran si Gloria at pinuntahan si Floyd. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na tila nangangako siya para lamang makita siya, binigyan siya ni Gloria ng ilusyon na nagmamalasakit siya sa kanya. Sa ganoong paraan, tumaas ang pagdepende ni Floyd kay Gloria. Ang kanyang mga aksyon ay nagawang makuha ang kanyang puso ng higit pa kaysa dati. Pagkatapos ng lahat ng ito Floyd, magdadala ako ng sanggol para sa iyo. Bago umalis si Gloria, hinagis niya si Floyd ng isang huling pangungusap, na ikinulong ang kanyang alyansa sa kanyang sarili. Hindi nakakagulat, nagsimulang matuwa si Floyd tungkol sa hinaharap. Ngunit kasabay nito, mas lalo siyang nakonsensya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3346. Lumalamon espiritual na buto inilipat. Napaka-dedicated sa akin ni Gloria. Hindi ako makapaniwala na naghinala ako sa kanya noon. Nangako si Floyd na wala nang iba pang papayag ang Sir-on si Gloria. Kung sino man ang naninira kay Gloria ay kailangang dumaan muna sa kanya. Kahit na ang tao ay si Levi. Opisyal na kinuha ni Gloria ang pinakamalaking bahagi ng kanyang puso. Ang sinumang naninirang puri sa kanya ay mamamatay. Pagkatapos ng madaling pakikitungo kay Floyd, pumunta si Gloria sa corpse pit. Oras na. Inihanda na ng Bone Grandmaster ang lahat. Ang dapat lang gawin ay sumailalim si Gloria sa spiritual bone transplant. Siyempre, inayos na ni Gloria ang lahat sa pinakamaliit na detalye sa West Pavilion bago siya umalis. Sa corpse pit, ang Bone Grandmaster ay nakagawa ng isang lumalamon na espiritual na buto na katulad ng kay Forlivia. Ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Gloria. Ang espiritual na butong lumalamon ay pangunahing nakabatay sa espiritual na buto ni Riley. Ang maalamat na espiritual na mga buto ng iba pang siyam ay giniling sa pinong pulbos upang magamit. Kahit na ang espiritual na buto ay hindi patugma sa Forlivia's, hindi na ito dapat magkaroon ng masyadong malaking pagkakaiba sa kapangyarihan noon. Bukod dito, natagpuan na ni Gloria ang tamang paraan ng paggamit ng kanyang teknik. Sapat na iyon para kay Gloria.
Gusto pa ni Gloria na isagawa ang spiritual bone transplant sa harap ng top 10 members para tuluyang durugan ang kanilang mga kaluluwa. Ang top 10 elites ay hindi madaling kinabahan. Ngunit sa sandaling iyon, lahat sila ay hindi na manatiling kalmado. Masyado silang nasa gilid na sila ay nasa bingit ng pagkawala ng kanilang mga isip. Ang kanilang kumpiyansa ay muling dumanas ng matinding pagkawala. Ito ay, si Sonia at ang tatlong iba pa ay nabigla. Inaasahan nilang mahahanap sila ni Levi bago ang spiritual bone transplant ni Gloria. Sa huli pa rin siya. Mula sa mayabang na pagtitiwala sa mukha ni Gloria, sigurado si Sonia na ang una ay nagplano ng lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Matagal bago sila mahanap ni Levi at ng kanyang mga tropa doon. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Kapag natapos na ang spiritual bone transplant ni Gloria, may makakapigil ba sa kanya? Matapos niyang lumunin ang lahat ng kapangyarihang iyon, si Levi pa kaya ang makakapareha niya? Wala nang masisiguro. Sa alinmang paraan, walang duda na si Gloria ay magiging isang ganap na bagong tao kapag natapos na ang transplant. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging mas malakas kaysa dati. Kapag natapos na ang paghahanda para sa transplant, 5 Bone Master ang naghanda para isagawa ang pamamaraan. Muli, mahirap na hindi mamangha sa katalinuhan at kakayahan ni Gloria. Sinanay pa niya ang sarili niyang mga Bone Master. Hindi nagtagal, nagsimula ang pamamaraan. Lalong nagwawala ang top 10 sa pagdaan ng bawat segundo. Hindi nila matanggap ang katotohanan na ang kanilang espiritual na buto ay ililipat sa ibang tao. Ang nagpulala pa rito ay ang lahat ng 10 ng kanilang espiritual na mga buto ay maililipat sa isang tao, Gloria. Mad-asal na lang ni Sonia na mabaygo ang plano ni Gloria. Samantala, dinala ng Intelligence Department ng North Pavilion ang balita kay Levi. Ano iyon? Iniimbestigahan ng Holy Guild ang Esoteric Guild. Pinaghihinalaan nila na ang Esoteric Guild ang may pagkana ng lahat. Nagulat si Levi sa balita. Matapos pag-isipang mabuti, inamin niya na may ganoong posibilidad. Ang salarin ay inaasahang maging isang makapangyarihang partido na magagawang laruin ang lahat sa palad ng kanilang mga kamay. Kung ang isa ay mag-iisip ng malinaw, paano ito magagawa ng walang sinuman sa ecclesiastic order? Gayunpaman, nakakunot ang noo ni Levi bilang tugon. Ayon sa kanyang mga naunang pagsisiyasat, halos tiyak na siya ay taga West Pavilion. Ngunit biglaan, ang Esoteric Guild ay idinagdag sa larawan. Tungkol sa Esoteric Guild, walang nakakaalam tungkol sa kanila. Gayunpaman, posibleng ang Esoteric Guild ang nasa likod ng lahat. Ngunit sa parehong oras, tila hindi malamang o imposible. Pagkatapos ng lahat, hindi mahanap ni Levi ang anumang motibo para sa Esoteric Guild. At saka, napakatagal na noon. Bukod sa pagharang sa kanila sa simula, ang Esoteric Guild ay walang ibang ginawa. Maaaring ito ay isang maling direksyon. Nagawa na naming maghukay ng isang bagay at nagsisimula ng magkaroon ng kaunting pag-unlad, ngunit ngayon ay lumitaw ang Esoteric Guild. Parang may hindi tama. Naghinala si Levi na lahat ng ito ay pandaraya. Tungkol naman sa Holy Guild, nalilimutan nila ang posibilidad na ang lahat ng ito ay maling direksyon. Iyon ay dahil sila mismo ang gumawa ng conclusion, hindi tulad ni Levi, na sinabihan. Kaya naman, natural para kay Levi na maghinala. Maaari kayong mag-imbestiga sa Esoteric Guild. Ituon ko pa rin ang paningin ko sa West Pavilion. Sa huli, pinili ni Levi na imbestigahan ang magkabilang panig, hindi pinabayaan ang alinman sa mga nangunguna. Posible kayang kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito ay may planong gumawa ng napakalaking bagay. Kaya ba nila pinlano ang maling direksyon na ito? Pagtataka ni Levi. Pupunta ako sa West Pavilion para tingnan. With that, umalis na si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3347. Ang patunay ng pag-ibig. Siyempre, hindi na mamasyal si Levi sa West Pavilion para makita siya ng lahat, sa halip ay pumasok siya. Sa kanyang husay, hindi nakakagulat na walang nakakita sa kanya na palusot. Kailangan niyang malaman ang lahat ng nangyayari sa West Pavilion sa lalong madaling panahon. Matiyagang naghintay si Levi kung may biglang umalis sa West Pavilion, o kung may bigla ang paggalaw. Iyon ay isang bagay na hindi hinulaan ni Gloria.
Hindi man lang sumagi sa isip niya ang pag-iisip na magiging matigas ang ulo ni Levi. Si Levi na personal na pumasok sa West Pavilion ang huling nasa isip niya. Ang kapintasan sa kanyang plano ay dahil sa katotohanan na masyadong madaling natanggap ni Levi ang impormasyon tungkol sa Esoteric Guild. Kung ito ay isang bagay na nalaman niya sa kanyang sarili, marahil ay may mas mataas na pagkakataon na maniwala siya dito. Gayunpaman, ang impormasyong iyon ay ibinibigay sa kanya. Nagdulot iyon ng pagdududa kay Levi. Kaya naman, determinado siyang ituon ang kanyang mga mata sa West Pavilion. Sigurado siya na ang Esoteric Guild ay isang distraction lang. Sa kabilang banda, natural na iniimbestigahan ng Holy Guild ang Esoteric Guild. Simula noon, hindi lihim ang pagpapakita ng Esoteric Guild. Alam ng lahat ang pangunahing rehiyon kung saan isinagawa ng Esoteric Guild ang kanilang mga aktibidad. Hindi nagtagal ang Holy Guild para magpadala ng mga tao doon para hanapin ang mga mula sa Esoteric Guild. Maingat na nagtanim si Gloria ng mga pahiwatig malapit sa lugar. Sinadya pa niyang itago ang mga pahiwatig upang hindi sila madaling mahanap ng Holy Guild. Kung ang mga pahiwatig ay masyadong halata, ito ay tila sinadya. Ang mga pahiwatig na itinanam ni Gloria ay magbibigay daan lamang sa kanila na matuklasan ng paunti-unti. Sa sandaling iyon, may natuklasan ang Holy Guild sa loob ng Ecclesiastic Order. Nahanap na namin. Natagpuan namin ang mga tao mula sa Esoteric Guild kasama ng mga mula sa Ecclesiastic Order. Sa ngayon, 4 na ang nahanap namin. Jake Yoder mula sa West Pavilion, Gail Fletcher mula sa South Pavilion, Harvey Macy mula sa East Pavilion, at Slade Trent mula sa Central Pavilion. Ang pag-unlad ng Holy Guild ay napakabilis. Hindi nagtagal, nakita na nila ang ilan sa mga taong inayos ni Gloria. Iyan ang mga taong handang ibigay ang kanilang buhay para kay Gloria. Handa silang gawin ang anumang ipagawa sa kanila ni Gloria. Simula noon, kahit na aminin nila na sila ay mga undercover na miyembro ng Esoteric Guild, malugod nilang gagawin ito ng walang reklamo. Dahil doon, kumbinsido ang Holy Guild na ang Esoteric Guild ang nasa likod nito. Ang 4 na lalaki na nahuli ay nagkalat sa lahat ng 4 na pavilion, hindi masyadong marami at hindi masyadong maliit. Perpekto para sa undercover na trabaho. Agad na nahuli ng mga elite ng Holy Guild ang 4 na lalaki at dinala sila sa Ecclesiastic Order. Si Solocas mismo ang magtatanong sa kanila. Master Solocas, natagpuan na namin ang patunay na silang 4 ay nakipag-ugnayan sa labas ng mundo at ang paraan ng komunikasyon sa kanila. Hindi nagtagal, isa-isa nang natuklasan ang mga pahiwatig. Pinalakas ng mga natuklasan ang koneksyon sa pagitan ng 4 na lalaki sa Esoteric Guild. How dare you? Bilang mga miyembro ng Ecclesiastic Order, gaano kakalakas loob na makipag-alyansa sa mga panlabas na puwersa? Dumagundong si Solocas. Aminin mo ba na kayong lahat ay bahagi ng Esoteric Guild? Isang nakakatakot na aura ang biglang bumalot kay Solocas. Halos maduraj ang 4 na lalaki sa pressure na nanggagaling sa kanya. Ganun pa man, hindi umaatres ang 4. Ano ang mangyayari kung aminin natin? Patayin mo na lang kami. Aaminin nilang 4 para kay Gloria. Ang kanilang pagpayag na magbuwis ng kanilang buhay sa sandaling ito ay patunay ng kanilang pagmamahal kay Gloria. Ang pagkamatay ay ang madaling bahagi. Pero bago mo kami bigyan ng anumang impormasyon, hindi ko hahayaang mamatay kayong lahat. Ngumisi si Solocas. Magsalita ka. Ibunyag ang lahat na nasa Esoteric Guild. Gayunpaman, determinado silang 4 na mamatay. Wala kaming sasabihin. Patayin mo na lang kami. Mamamatay tayo kahit ibunyag natin ang kanilang mga pangalan. Baka patayin na lang tayo ngayon. Mabuti. Kung ayaw mong magkaroon ng madaling paraan, pipilitin kitang magsalita. Utos ni Solocas, dalhin mo sila sa detention center. Ipatikim natin sa kanila ang pinakamatinding parusang mayroon tayo. Maya-maya, magsasalita na sila. Nang marinig iyon, namutla ang 4 na lalaki habang sumili ang takot sa kanilang mga mata. Ang detention center ay ang awtoridad sa pagpapatupad ng parusa sa Ecclesiastic Order. Sa loob ng gitna ay napuno ng hanay ng mga torture machine. Sa madaling salita, hindi makakalabas ng buo ang sinumang ipinadala sa detention center. Hindi nagtagal, dinala silang 4 sa detention center. Samantala, nagsisimula ng maghintay si Solocas para sa bagong impormasyon.
Master Solocus, may mga 20 tao ang nahuli namin. Lahat sila dinadala dito. Ang mga taong ito ay nagbahagi ng isang parehong katangian. Ang mga ito ay hindi masyadong makapangyarihan at madaling makaligtaan. Ngunit 9 sa 10 sa kanila ang namamahala sa pagdadala ng impormasyon at intel. Mga subordinate ni Solocus. Iniulat, mabuti, napakahusay, maliwanag na natuwa si Solocus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3348. Sakupin ang lahat. Ang mga nunal sa Esoteric Guild ay nasamsam sa maikling panahon. Kung mananatili ang aming plano sa tamang landas, nakuha namin ang mahahalagang pahiwatig. Sa lalong madaling panahon, malalaman natin ang utak sa Esoteric Guild sa likod ng lahat. Sabi ni Solocus. Gayunpaman, may nagulat ng ilang masamang balita kay Solocus sa lalong madaling panahon. Master Solocus, masamang balita. Ang mga nunal ay pinatay lahat ng inihatid. Ang ilang mga mahiwagang mandirigma ay pinatay silang lahat sa mga anino. Mabilis silang kumilos kaya hindi namin nakayanan ang pag-atake nila. Ano? Sabi mo patay lahat ng nunal. Malungkot ang ekspresyon ni Solocus nang marinig iyon. Nang may mangyari sa kanya, sumigaw si Solocus, bilasan mo. Ang 4 na tao ay nasa napipintong panganib. Dahil doon, nagmamadaling tinungo ni Solocus ang detention center. Pagdating ni Solocus sa pasukan ng detention center, 4 na bangkay lang ang nakita niya. Si Jake at ang iba pang 3 tao ay pinatay na. Sino ang gumawa nito? Malamig na tanong ni Solocus. Master Solocus, pinatay nila silang 4 sa bilis ng kidlat. Sa tingin ko maaari silang maging mga assassin mula sa Hell's Gate. Oo, sa tingin ko sila ay mula sa assassin organization na kabilang sa Ecclesiastic Order. Sa oras na iyon, mas maraming tao ang dumating sa detention center. Ganon din pala ang nangyari, pinatay ng ilang assassin ang lahat ng bilanggo nang ihatid sila. Pinaghihinalaan namin na ang mga mandirigma ay nagmula sa mga assassin organization tulad ng Hell's Gate, Zar, at Bloodleaf. Gayun din, nawala sila sa sandaling matagumpay nilang napatay ang mga bilanggo. Mukhang may nagplano ng lahat ng ito. Samantala, ang isa sa kanila ay nag-aalinlangan na nagtanong, Master Solocus, hindi kaya ang mastermind ay mula sa Esoteric Guild? Pagkatapos ng lahat, ang mga assassin ay mula sa Ecclesiastic Order. Tama siya, wala itong kinalaman sa Esoteric Guild, di ba? Nang magsimulang mag-alinlangan ang lahat, pinandilatan sila ni Solocus at nakipagtalo, kung kayo ay mula sa Esoteric Guild, papatayin ba ninyo ang isang tao ng lantaran? Sa halip, ang pagkuha ng mga assassin mula sa Ecclesiastic Order ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Matapos itong ituro ni Solocus, tumanggo ang lahat bilang realisasyon. Sa una, marami sa kanila ang may pagdududa tungkol sa papel ng Esoteric Guild. Matapos ang 2 kamakailang insidente, naniwala sila na malamang na ang Esoteric Guild ang utak. Sampay ng Esoteric Guild. How dare they put a finger on us? Dapat may death wish sila. Galit na galit si Solocus. Master Solocus, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong magdeklare ng digmaan laban sa Esoteric Guild ngayon? Na-curious ang crowd. Paano ito matitiis ng Ecclesiastic Order? Laking gulat ng lahat, tinanggihan ito ni Solocus. Hindi pwede. Kailangan nating pag-usapan pa at ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi kami lubos na sigurado tungkol dito sa ngayon. Paano kung mali tayo? At saka, paano kung kunin ni Levi at ng iba pang puwersa ang pagkakataong lumaban sa atin kapag nagdeklara tayo ng digmaan laban sa Esoteric Guild? Sa pagkakaalam ko, ang Esoteric Guild ay maaaring maging pare-pareho sa amin sa mga tuntunin ng lakas. Magdaranas ng matinding pagkatalo ang magkabilang panig kung lalabanan natin sila ngayon. Huminto sandali si Solocus at sinabing, ang layunin namin ngayon ay kumpirmahin kung ang Esoteric Guild ang mastermind. Kaya, kailangan natin ng kumpletong ebidensya para patunayan ito. Dahil palaging maingat si Solocus, tumanggi siyang gumawa ng anumang padalos-dalos na conclusion sa kabila ng maraming piraso ng ebidensya, dahil gusto niyang maging ganap na sigurado tungkol dito. Tingnan natin kung may makikita tayong malapit sa Esoteric Guild. Mula noon, pinalawak ni Solocus ang paghahanap para sa higit pang ebidensya.
Tulad ng inaasahan ni Solocos, mas maraming pahiwatig ang lumabas pagkalipas ng 2 araw. Ang mga bangkay ng Three Sages of North Pavilion ay natagpuan malapit sa Esoteric Guild. Ang buong Ecclesiastic Order ay nasa kaguluhan nang napagtanto nila na ang 3 sage ay dinakip at pinatay ng Esoteric Guild. Gaya ng inaasahan, ang lahat sa Ecclesiastic Order ay galit na galit nang ibalik ang mga katawan ng 3 sage. Higit pa rito, may mga maliwanag na palatandaan na ang 3 sage ay pinahirapan bago pinatay. Natuyo na ang mga katawan nang matagpuan nila ang 3 sage. Sa bagong ebidensya, naniniwala ang lahat na ang Esoteric Guild ang may pananagutan sa lahat. Higit pa rito, naabsorb pa nila ang kapangyarihan ng Three Sages of North Pavilion. Paano ito? Bulong ni Solocos na may malungkot na ekspresyon. Milya ang layo. Nakatanggap din si Levi ng balita na ang mga katawan ng Three Sages of North Pavilion ay natuklasan malapit sa Esoteric Guild. Oh, parang hindi tama. Kung ako ang utak, sinunog ko na sana ang mga katawan ng 3 sage. Hindi maiwasan ni Levi na magduda sa pangyayari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3349. Ang mga araw ay binibilang. Bakit aabandonahin ng utak ang mga katawan? Walang kwenta. Well, may isa pang posibleng paliwanag, the Esoteric Guild is overly confident that no one can trace it. Gayunpaman, naisip ni Levi na ang paliwanag ay hindi malamang. Sa paghusga mula sa estilo ng utak, siya ay maingat sa bawat maliliit na detalye. Kaya naman, hindi makapaniwala si Levi na basta-basta na lang iiwan ng mastermind ang mga bangkay. Matapos isaalang-alang ang bawat aspeto, nagsimulang isipin ni Levi na maaaring ito ang plano ng mga mastermind na i-frame ang ibang tao para sa kanilang krimen. Sa makatuwid, nag-isip si Levi na kailangan niyang bantayang mabuti ang West Pavilion, dahil ang tinatawag na ebidensya ay maaaring isang huwad na harapan upang makagambala sa kanya at sa Holy Guild. Kung tama ang hinuha ni Levi, ang utak ay maaaring gumawa ng isang kakilakilabot na plano ngayon. Ito ay ang tanging paliwanag. Sa oras na iyon, pakiramdam ni Levi ay malapit na siya sa katotohanan ngunit hindi siya lubos na makasigurado. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ni Levi ay ang manatiling mahigpit na pagbabantay sa West Pavilion. Hindi tulad ni Levi, ang Holy Guild ay walang parehong pagdududa dahil natuklasan nito ang ebidensya. Dahil sa pagkakatuklas ng tila matibay na ebidensya at mga nunal, hindi nag-isip ng iba ang Holy Guild. Susunod, dapat tayong tumuon sa paghahanap ng nangungunang 10 at ang 4 na pundasyong banal na kasangkapan. Kung ang Esoteric Guild ang utak, naniniwala ako na makukuha natin ang sagot sa lalong madaling panahon. Anyway, tandaan na dapat itong gawin ng palihim. Hindi natin sila dapat alertuhan na iniimbestigahan natin sila. Idinagdag ni Solocos, sa lahat ng oras, sinisiyasat namin ito sa pamamagitan ng paghahanap sa mga lugar sa labas ng Esoteric Guild. Ngayon, kailangan nating makalusot sa Esoteric Guild. Upang matiyak na magiging maayos ang lahat, pinili ni Solocos ang pinakamahusay na mga lalaki upang pumunta sa misyon. Matapos gawin ang pag-aayos, sinimulan ni Solocos na magplano ng hakbang pasulong. Kung lumalabas na ang Esoteric Guild ang may kasalanan, maaari tayong makipagtulungan kay Levi para sirain muna ang Esoteric Guild. Oh, sabi mo makipagtambal ka kay Levi. Papayag ba siya? Lahat ng naruroon ay namangha sa mungkahi ni Solocos. Napangiti si Solocos at nagpaliwanag, mas naiintindihan ko si Levi kaysa sa inyong lahat. Kahit hindi pa kami nagkikita ng personal, alam kong zero tolerance si Levi sa mga Shemers. Sa makatuwid, kung ang Esoteric Guild ang may kasalanan, hinding-hindi niya ito bibitawan. With that, tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Tama si Master Solocos. Total, ninakaw din ang espada ni Levi. Kapag lumabas na ang katotohanan, hindi niya hahayaang makawala ang salarin. Kung ganoon, natural na kaalyado kami at madaling magsama-sama. Bukod dito, maaari tayong makikinabang kung ang Levi at ang Esoteric Guild ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Sa tingin ko tama ka. Inakala ng lahat na naruroon na magagawa ang plano ni Solocos. Dapat sabihin na napakatalino ng hakbang ni Gloria, dahil matagumpay niyang nalihis ang atensyon ng magkabilang panig. Ngayon,
Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay para sa paglipat ng espiritual na buto. Ang lahat ay umuusad ng maayos. Habang ang espiritual na buto ni Gloria ay tinanggal, ang bagong lumalamon na espiritual na buto ay malapit nang ilipat sa kanyang katawan. Samantala, nasaksihan ni Sonya at ng iba ang lahat mula sa simula hanggang sa kritikal na yugto. Sa kaibuturan, umaasa sila na maaaring dumating si Levi o mabaigo ang espiritual na paglipat ng buto ni Gloria. Gayunpaman, hindi natupad ang kanilang hiling, dahil ang Diyos at ang swerte ay tila nasa panig ni Gloria. Ni hindi dumating si Levi, ni anumang aksidente ang nangyari sa buong proseso ng paglipat. Sa kabaligtaran, ang lahat ay umunlad tulad ng nais ni Gloria. Bagamat hindi kasali ang Bone Grandmaster sa transplantation, pinanood niya ang buong proseso na parang nag-e-enjoy siyang tingnan ang kanyang piece of art. Bilang na ang mga araw ng Ecclesiastic Order, dahil malapit nang ipanganak ang bagong Demon King. Hahaha. Humagalpak ng tawa ang Bone Grandmaster habang pinapanood ang transplantation. Bagamat nauna nang ipinaalam ni Gloria kay Floyd, nais pa rin niyang makipag-ugnayan sa kanya sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, si Floyd ay lalong umaasa kay Gloria sa paglipas ng panahon. Sa bandang huli, hindi niya napigilan ang pagnanais na makipag-ugnayan kay Gloria. Gayunpaman, ang mga pagtatangka ni Floyd ay hindi nagtagumpay, dahil hindi sinagot ni Gloria ang kanyang mga tawag. May hindi tama, may problema kaya si Gloria. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Floyd. Bilang karagdagan, naalala ni Floyd na may mali nang makipag-ugnayan sa kanya si Gloria kamakailan. Parang may mangyayaring malapit na. Hindi ito namalayan ni Floyd noon, ngunit ngayon ay naisip niyang maaaring nasa panganib si Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3350. Isang pangunahing pagtuklas. Hindi, kailangan kong mag-imbestiga. Bukod sa kanyang sarili sa pag-aalala, may dumating na salita mula sa dulo ni Gloria sa pamamagitan ng kanilang lihim na channel ng paalis na si Floyd upang hanapin siya. Sa pagmamadali niyang ipahayag kung gaano siya nag-alala, hindi inaasahan ni Floyd ang isang lalaki sa kabilang dulo. Ang kanyang pangalan ay Callahan Walden, ang pinakamahusay na katulong ni Gloria na ang lubos na katapatan ay nagbigay sa kanya ng karangalan na pansamantalang mamuno sa lahat ng kanyang mga gawain. Natawa na lang si Callahan sa pag-aalala ni Floyd. Tumingin ka, aso. Iniisip mo ba ang iyong sarili na karapat-dapat kay Gloria? Tumigil ka sa pangangarap, kahit ako ay hindi maglakas loob na isipin siya ng ganoon. Siya ay magiging isang powerhouse sa lalong madaling panahon, na inilalagay ang kanyang sarili ng higit pa sa ating maabot. Alinsunod sa kanyang mga utos, isinagawa ni Callahan ang kanyang pakikipag-usap kay Floyd sa paraang ginamit mismo ni Gloria. Siya ang nag-ayos ng maaga para kay Callahan na makipag-usap sa mga lalaking kinokontrol niya para sa kanya upang maiwasan ang anumang mga aksidente na maaaring mapahamak ang kanyang mga plano. Hindi lang si Floyd, mahigit 12 oras, nakipag-ugnayan si Callahan sa mahigit 100 tao. Lahat sila ay ginayuma ni Gloria. Ito ay isang gawain na may malaking kahalagahan sa kanyang mga operasyon, upang sabihin ang hindi bababasa. Dahil si Floyd ay isang pangunahing target, napilitan si Callahan na maglaan ng mas maraming oras sa kanya kaysa sa mga pangalan sa listahan. Kasabay nito, inatasan din siyang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga galaw ni Levi. Matapos maaliw mula sa muling pagtiyak ni Gloria, nadama ni Floyd ang kapangyarihan na ipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Ang pagiging miyembro ng West Pavilion at anak ni Kevin Walden, ang Panginoon ng West Pavilion, ay nagbigay kay Callahan ng karangyaan na ipagpatuloy ang kanyang gawain ng pagtawag sa iba pang mga pangalan sa listahan sa privacy ng kanyang ligtas na tirahan. Kahit na ang mga pangunahing paksayon ay nagsasagawa ng mga pagsisiyasat ng palihim nitong mga huling araw, walang makakahanap sa kanya kung saan siya nagtago. Kusang loob na sinundan ni Callahan si Gloria dahil siya rin ay naging biktima ng kanyang spell. Lingid sa kanilang kaalaman, si Levi ay nasa West Pavilion sa sandaling iyon at nagsasagawa ng isang lihim na pagsisiyasat, na humantong sa kanya sa tirahan ni Callahan. Napag-alaman niya na ang residente sa loob ng mga pader na iyon ay nagtatangkang makipag-ugnayan sa isang tao sa labas sa pamamagitan ng isang lihim na channel ng Ecclesiastic Order. Mayroong maraming mga tawag na dapat gawin. 12 sa kanila ang nailagay sa loob ng napakaikling panahon.
Nakita ito ni Levi na may malalim na hinala. Nagpapadala sila ng mensahe sa mga partikular na individual sa mga partikular na lokasyon sa buong mundo. Bakit? May kakaibang nangyayari. Sa puntong iyon, si Levi ay nakakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa mga tao ng West Pavilion. Si Callahan iyon, ang anak ng master ng West Pavilion. Bulong niya sa sarili, talagang maginhawang maging tao. Kahit na hindi siya miyembro ng council ng West Pavilion, nagpatuloy si Levi, na nag-iisip ng malakas, ang aktwal na council ay isang tawag lang sa telepono. Mas malamang na malalaman niya ang ilang malalaking sikreto. Gayunpaman, alam na alam ni Levi na mayroon siyang mas malaking isda na mahuhuli kaysa kay Callahan. Masyado siyang pabaya para maging utak ng lahat ng ito sa pamamagitan ng paglalantad ng kanyang sarili ng ganoon. Dapat may kumokontrol sa lahat. Hindi maisip ni Levi ang maraming kandidato na mas mataas ang ranggo at katayuan kaysa kay Callahan. Ito ay nanatiling isang punto ng salungatan sa unang hula ni Levi. Wala nang mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. Ang Lord of the West Pavilion ay dapat ang limitasyon. I have my eye on you, bulong ni Levi, isang ngiting kumukunot sa kanyang mga labi. Aalamin ko kung ano ang ginagawa mo. Bilang susunod na hakbang sa pagtupad sa kutob na iyon, itatanong niya si Callahan at ang mga taong nakikipag-ugnayan sa kanya. Walang sino man, kahit na si Gloria, ang umasa na ganoon kadaling nalantad ng kanyang kanang kamay. Habang tumatagal ang linggo, parami ng parami ang mga pahiwatig na natuklasan ng Holy Guild. Ang lahat ay tumuturo sa Esoteric Guild. Nagsagawa rin si Levi ng komprehensibong pagsisiyasat kay Callahan sa panahong iyon. Gayunpaman, nanatiling maingat ang huli na huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Si Levi ay nagsimulang makadama ng impormasyon tungkol sa kanyang quarry na nagiging mas kaunti. Kailangan ko ng mas maraming oras para mangalap ng impormasyong kailangan ko. Sa eksaktong sandali sa hukay ng bangkay, sa wakas ay nailipat sa katawan ni Gloria ang lumalamon na buto ng espiritu sa pamamagitan ng pagsisikap ng 5 Bone Master. Sa ngayon, ang lahat ay mayroon pa ring pagkakahawig ng normal. Isang huling hakbang na lang. Malalaman natin na ito ay naging isang tagumpay kapag ang espiritual na buto ay nagsimulang isama ang sarili nito sa iyong katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3351. Matagumpay na transplant. Iyon ang sandali na inaabangan nilang lahat. Ang Bone Grandmaster ay hindi nang ahas na kumurap baka may namiss siya. Si Sonia at ang iba pa ay nakamasid din, bagaman sila ay umaasa, kahit na umaasa na si Gloria ay mahuhulog sa kritikal na sandaling iyon. Sa kanilang pagkadismaya, si Gloria ay nakatakdang magtagumpay. Hindi lamang nabigo si Levi na mahanap siya sa oras, ngunit napatunayang matagumpay ang transplant. Sa huli, ang kanyang katawan ay ganap na isinama ang lumalamon na espiritual na buto at nagsimulang gumana ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng kanyang mga ugat. Iyon ang isa sa mga lakas ng lumalamon na espiritual na buto. Ang ibang mga spiritual bone transplant, tulad ng isa sa Asher Dragon, ay nangangailangan ng maraming oras para masanay ang host body. Hanggang sa puntong iyon, hindi pa rin sila nagpapakita. Dahil nanatili itong dayuhan sa katawan ng tao, kailangan ng dagdag na oras para sanayin ng practitioner ang kanilang sistema pagkatapos ng pamamaraan. Gayunpaman, iba ang lumalamon ng mga espiritual na buto. Walang proseso ng adaptasyon. Sa halip, ang pagkilos ng pagsuko sa likas na pagkonsumo ng lumalamon na espiritual na buto ay ang pagbagay mismo. Sa makatuwid, ang huling hakbang ay medyo simple. Nagawa ko na. Hindi nagtagal, natawa si Gloria sa kanyang paggaling. Tinitigan siya ni Bone Grandmaster na kinakabahan. May nararamdaman ka bang discomfort? Maingat na sinundot ni Gloria ang tis-tis bago nagulat na napasigaw. Wala naman. Pakiramdam ko ang aking katawan at ang lumalamon na espiritual na buto ay ganap na pinagsama. Hindi ko na kailangang mag-adapt. Ano? Natigilan si Bone Grandmaster at ang iba pa. Paano posible ang gayong maikling pagbawi para sa gayong nakapipinsalang pamamaraan? Kahit na ang lumalamon na espiritual na buto ay hindi nangangailangan ng isang panahon upang umangkop sa host nito, ang perpektong pagsasama sa unang pagsubok ay walang kulang sa isang himala. Tama, tuwang-tuwang pagtatapos ng Bone Grandmaster.
Ang iyong pamamaraan sa paglilinang ay maaaring ang dahilan kung bakit ang lumalamon na espiritual na buto at ikaw ay nagsanib ng walang kahirap-hirap. Tumanggo si Gloria. Ganyan dapat. Matagal ko nang sinasanay ang pamamaraang ito na ang pagkilos ng paglamon ay naging pangalawang kalikasan. Ang lumalamon ng espiritual na buto ay nakadarama at nagpapasakop sa isang makapangyarihang master, tila. Bilisan mo at ipakita mo sa amin. Ang Bone Grandmaster ay naiinip na. Ang iba ay nakatingin din ng maigi. Magaling. Isang malamig na kislap ang bumungad sa mga mata ni Gloria bago siya pumirma ng mariin gamit ang isang braso. Ang Demon's Bane, isa sa mga banal na kasangkapan sa Panolok, ay unang nagpalipad ng hawakan sa kanyang nakalahad na kamay. Sinimulan niyang kainin ang Panolok na kasangkapang banal. Makalipas ang isang segundo, nagsimulang manginig ang Demon's Bane habang ang bawat piraso ng asensya nito ay naglaho sa katawan ni Gloria. Ang iba ay napansin sa hindi makapaniwala na ang rate ng kanyang pagkonsumo ay naging daan-daang beses na mas mabilis kaysa sa kung ano ang kaya niya. Ito ay karapat-dapat na tandaan na ang Demon's Bane ay naglalaman ng mga bakas ng mga gumagamit nito ng mga dinastiya sa nakaraan at bilang isang resulta, ay nadagdagan ng mga kapangyarihan ng mga naunang amo nito. Nakakakilabot sa sukdulan. Kung tungkol sa mga kapangyarihang nakatatak sa loob ng Demon's Bane, tiyak na nalampasan nito ang pinagsamang lakas ng Three Sages sa North Pavilion. Pagkatapos ng lahat, umasa din sila sa mga kagamitang banal na batong Panolok bilang kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Sa loob ng ilang segundo, ang Demon's Bane ay naging isang gusot na piraso ng scrap metal matapos itong gawin ni Gloria. Sa karagdagan na iyon, ang kapangyarihan ni Gloria ay itinaas sa ibang antas. Ang langit mismo sa itaas ng corpse pit ay isa ng pagtitipon ng mga bagyo. Sa pagkulog ng kulog sa itaas, ang langit ay naging duguan. Lalong lumakas ang mahinang bulong ng mga hindi makatarungang protesta, na milyon-milyon ang bilang, na parang nagpupumilit na marinig ang kanilang mga hinaing. Siya ay naging masyadong makapangyarihan. Ang hindi likas na pagpapalaki ng lakas ni Gloria ay pumukaw sa galit ng langit at lupa. Gayunpaman, iyon lamang ang simula ng si Gloria ay nagsimula sa kanyang landas ng katakawan. Siyam na Celestial Bow, Ethereal Spear, Luha ng Grace. Isa-isa, ang batong Panolok na mga banal na kasangkapan ay nakuha ang kanilang diwa sa bilis na nagpasindek sa karamihan. Nakakakilabot, matapos lumunin ang apat na artifact, ang lakas ni Gloria ay umabot sa antas na dati ay hindi maisip. Si Bone Grandmaster mismo ay natigilan. Kung ang kanyang alaala ay nagsisilbi, wala nang higit sa 5 pagkakataon ng kapangyarihan ng ganoong kadakilaan sa loob ng Ecclesiastic Order mula nang ito ay mabuo. Sa 4 sa kanila ay namatay na, isa na lamang ang natitira. Ito ay ang ministro ng Ecclesiastic Order, ang pinakamahalagang miyembro ng organisasyon. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang para kay Gloria. Ang pagkakaroon ng Digested the Cornerstone Divine Tools ilang minuto lang ang nakalipas, siya ay naglilibot na para sa higit pa. Sa bilis na ito, malalampasan ko ang 5 pinakamakapangyarihang miyembro sa kasaysayan ng Ecclesiastic Order at maghahari ng pinakamataas. I will kill my way through Levi's forces until he decided to show himself. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng buhay ay yuyuko lamang sa akin bilang kanilang isang tunay na Diyos. Ang pagkakaloob ng kapangyarihan upang sirain ang lahat ay naging ibang tao si Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3352. Ang kapangyarihang galit sa langit. Sa orihinal na mas matalino kaysa sa maraming matatandang lalaki, ang biglaang pagkakaroon ng halos walang limitasyong kapangyarihan ay hindi nakabaluktot sa kanyang pakiramdam ng realidad. Sa halip na makaramdam ng hindi komportable, nadama ni Gloria na ang kapangyarihan ay ang kanyang pagkapanganay. Ang kumpiyansa na iyon ay naitanim sa kanya bago ang transplant. Nakikita mo ba ito? Sigaw ni Gloria sa top 10. Ako ay isang tunay na paladin. Wala kayong lahat sa ilalim ko. Nagningning ang galit sa lahat ng kanilang mga mata dahil lahat ng kanilang ipinagmamalaki ngayon ay ganap na sa kanya. Gayunpaman, patuloy ni Gloria habang tinitigan niya si Sonia at ang iba pa, huwag mawalan ng pag-asa. Ipaglalaban ko ang iyong pinakamalalim na pagnanasa gaya ng ginawa mo para sa akin. Magkasama, ang mundo ay magiging atin, at tayo ay mabubuhay tulad ng mga hari at reyna.
Samahan mo ako at saksihan ang sandali ng aking pag-akyat. Hindi ka mamamatay sa ating mga kalaban sa ilalim ng aking proteksyon. Sa kanyang mga salita, ninanamnam ng Bone Grandmaster ang imahinasyon ng kanyang malayong plano na ipaghiganti ang kanyang sarili sa Ecclesiastic Order. Kapangyarihan. Tumawa ng baliw si Bone Grandmaster. Walang limitasyong kapangyarihan. Ubusin ang lahat ng nakikita. Hindi tumigil si Gloria. Sinadya niyang lumunin ang lahat sa loob ng hukay ng bangkay. Iyon ay dapat na magdadala sa akin ng higit pa kaysa sa sino mang mortal na nauna. Boom! Sa sandaling sinimulan ni Gloria na i-channel ang kanyang diskarte, ang madilim na enerhiya na natipon sa corpse pit sa loob ng millennia ay tumaas bilang isang madilim na bungkos at pumasok sa kanya sa isang nakababahala na bilis. Kapangyarihan. More power. Ang masamang aura na nakapalibot kay Gloria ay patuloy na tumaas na parang isang demonyo ang ipinanganak. Napabuka ang bibig ng lahat sa sobrang takot. Paanong ang ganitong uri ng kapangyarihan ay tumagos sa isang mahinang katawan? Hindi nagtagal, ang maitim na enerhiya ng hukay ng bangkay ay tumaas na parang tidal wave habang walang tigil ang pagdaloy nito sa katawan ni Gloria. Nakakatakot, basag, sa pagkislap ng kidlat sa paligid niya, maging ang nakapaligid na magnetic field ay nagambala ng hindi nakikitang mga alon na lumalabas mula kay Gloria. Kahit na ang mga batas ng kalikasan ay binago. Sa loob ng ilang maikling minuto pagkatapos noon, ang madilim na enerhiya sa corpse pit ay ganap na naubos. Sa una sa tuktok ng Deadly Seven, ang corpse pit ay naibalik sa malinis na estado nito sa oras na matapos si Gloria. Maging ang mga labi ng kalansay na nagkalat sa lugar at ang naipon na sama ng loob ng mga sinumpaang kaluluwa ay naglaho na parang wala na sila roon. Basag. Si Gloria ay kumikinang pa rin sa paminsan-minsang pagsabog ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim at maliwanag na parang mga bituin, ang kabuuan ng universo ay sumasalamin sa loob ng mga ito. Nagalit ang langit at lupa sa tahasang pagwawalang bahala sa natural na batas. Ang nagtitipon-tipon na maitim na ulap, humahampas ng kidlat at kulog habang nauuna ang bagyo, ay tila nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Ang mga kidlat ay sumalubong kay Gloria at sumabog na parang dumadagandong na latigo sa tabi ng kanyang mga paa tulad ng pagbuhos ng matuwid na galit mula sa langit, kahit na hindi siya kumikislap. Ang kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng galit ng langit at lupa sa pamamagitan ng pag-abot sa punto kung saan binaluktot nito ang pagpapatuloy ng kalawakan at oras mismo. Diyos ko! Napasigaw si Bone Grandmaster sa tuwa. Inakala niya na si Gloria ay may sapat na kapangyarihan upang maputol ang tanikala ng paglilinang. Ang huling taong nakagawa niyan ay ang ministro ng Ecclesiastic Order. Tulad ng huling pagkakataon, nasaksihan ito ng Bone Grandmaster sa sarili niyang mga mata. Sino pa ang karapat-dapat na tumayo bilang iyong kalaban sa bilis na iyong pupuntahan? Sigaw niya. Tagumpay na tumawa si Gloria bilang tugon. Ninanamnam ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang maliit na katawan, para siyang black hole na kayang lunukan ng buo ang mga planeta. Unti-unting huminahon ang marahas na unos sa paligid niya habang lumiliwanag ang madilim na ulap. Pati ang nakakakilabot na liwanag na bomb-alot kay Gloria ay tila naglaho. Natigilan si Bone Grandmaster. Ano ang nangyayari? Malinaw na naabot ni Gloria ang isang hindi pa nagagawang antas ng karunungan, ngunit siya ay mukhang ganap na ordinaryo. This is a useful side effect of my technique, paliwanag ni Gloria nang makita ang nalilitong pagsimangot nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga elemento ng langit at lupa, nababalanse ko ang kapangyarihan sa akin sa bigat ng langit at lupa mismo na nagbibigay daan sa akin na magkaila sa aking sarili kapag kailangan ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3353. Mga sospek ni Levi K. Floyd. Banal na shitty. Kung magpapatuloy ito, sino pa sa mundo ang magiging sapat na makapangyarihan para pigilan si Gloria? Ipinikit ng nangungunang sampung ang kanilang mga mata sa lubos na pagkalungkot sa puntong iyon, habang si Sonia at ang kanyang dalawang kasama ay parehong nadismaya. Hindi mahalaga kung mahanap ni Levi at ng Holy Guild si Gloria ngayon. Kahit na siya ay hindi sapat na malakas, maaari lamang siyang makatakas upang bilhin ang sarili ng oras upang makaipon ng kapangyarihan. Nakakatakot na parang walang katapusan ang nakikita niyang limitasyon. Malamang na maaari niyang ganap na muling buuin ang sarili sa loob ng isang gabi. Tapos na ang lahat.
Walang makakapidyo sa kanya ngayon. Ang araw na lumabas si Gloria mula sa bundok ay ang araw na bumagsak ang kaguluhan sa mundo. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Umiiyak si Gloria, kumikinang ang mukha sa pananabik. Gusto kong labanan si Levi para masuri kung gaano ako kalayo sa kanya. Ganoon ba kalakas si Levi para takutin ka kahit na gamit ang bagong kapangyarihan mo? Nagtatakang tanong ni Bone Grandmaster. Tanga ka kung hindi ka matakot sa kanya. I would assume na mas malakas pa rin siya kaysa sa akin. Habang nagsasalita siya, bumalik sa alaala ni Gloria ang labanang iyon. Sa kabila ng pagpapakilos ng mga batong panulok na mga kagamitang banal na lumampas sa kanilang mga limitasyon, ang nangungunang sampung ay natalo pa rin ni Levi na hindi nagpakita ng anumang senyales ng takot sa mga kagamitang banal na batong panulok. Sa katotohanan iyon pa lang, alam ni Gloria na higit pa rin ang husay ni Levi sa kanya. Huminga ng malalim si Bone Grandmaster. Kung ganoon ang kaso, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi maarap. Muli namang dinampot ni Gloria ang God Crusher. Ito ang kanyang sandata, nakangiting sabi niya. Ito ay mas malakas kaysa sa 4 na banal na kasangkapan. Sa sapat na kapangyarihan sa likod ng braso na humahawak ng espadang ito, may potensyal itong sirain ang mundo. Sa kabila nito, patuloy niya, ang sandata na ito ay isang kasangkapan lamang para sa kanya. Hayaan mo munang lumubog yan. Hindi napigilan ni Bone Grandmaster ang panginginig. Tumanggaw si Gloria. Ngayon nakita mo na kung bakit kailangan kong dagdagan ang lakas ko bago ko siya harapin. Gayunpaman, hindi na ako nag-aalinlangan sa aking kakayahan na malampasan siya ng lumalamon na espiritual na buto sa akin. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay hinding-hindi aabot sa akin. Tagumpay na tumawa si Bone Grandmaster. Talaga, walang sino man sa kasaysayan ang nakalapit sa pag-unlad sa bilis na ikaw ay ngayon. Hindi ako humihingi ng marami, isang mapagpakumbabang kahilingan lamang na magdulot ng maraming kaguluhan hanggat maaari para sa Ecclesiastic Order. Ipaubaya sa akin ang Medical Guild at Yusuf. Inaasahan ng Bone Grandmaster ang destabilisasyon ni Gloria sa Ecclesiastic Order. Napakagaling. Oras na para makabalik ako sa mundo at suriin ang sitwasyon. Ayon sa kanyang kaayusan, ang mga scouts ni Gloria ay nagtipon sa kanyang paligid upang iulat ang kanilang mga obserbasyon sa mga nakaraang araw. Natawa si Gloria nang malaman na pinaghihinalaan ng Holy Guild ang Esoteric Guild. Mukhang gumana ang diversion. Lahat sila ay tumitingin sa mga maling lugar at binilhan ako ng sapat na oras para makumplito ang aking transplant. Kung hindi ako makaharap kay Levi o sa Minister of the Ecclesiastic Order, walang sinuman ay magagawang tumayo sa aking paraan. Siya nga pala, utos ni Gloria, itulak sa Esoteric Guild ang sisihin sa pagkawasak ng mga kagamitang banal na batong panulok. Naiintindihan. Kung natuklasan ang mga battered na labi ng mga banal na tool, may iwan silang walang pag-aalinlangan na ang Esoteric Guild ang may pananagutan sa pagkuha ng asensya nito. Isa pa, dagdag ni Gloria, maghasik ng alitan sa pagitan ng Esoteric Guild at ng Holy Guild. Mas mabuting pahinain ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng pag-uudyok ng digmaan sa pagitan nila. Sa pag-relay ng kanyang huling pagtuturo, si Gloria ay nagtungo sa West Pavilion. Dahil ilang araw siyang nawala, masigasig siyang malaman kung ano ang kalagayan ni Callahan at ng iba pa. Gayunpaman, ang kanyang prioridad ay alamin sa pamamagitan ni Floyd kung ano ang ginagawa ni Levi. Iniimbestigahan din ba niya ang Esoteric Guild? Samantala, si Levi ay nakaipon ng maraming impormasyon tungkol sa kanyang biktima pagkatapos panoorin si Callahan sa loob ng ilang araw. Nang matiyak na si Callahan ay isang miyembro ng misteryosong puwersa, isa pang makabuluhang pagtuklas ni Levi ang nagpabago sa lahat. Kilala ni Floyd si Callahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3354. Saan ka tatakbo? Sa sandaling iyon, kakaharap lang ni Floyd kay Callahan sa Heavenly Base. Hindi na kailangang sabihin, ito ay para sa kapakanan ni Gloria. Bagamat inanunsyo ni Callahan ang kanyang sarili bilang isang kinatawan ng West Pavilion sa panahon ng kanyang pampublikong pagpapakita, ang walang ingat na pagyayabang ni Floyd tungkol sa paglabas ng pekeng bakas ng kanyang kinaroroonan ang pumukaw sa hinala ni Levi. Tiyak na, ang balita sa lalong madaling panahon ay kumalat sa loob ng Ecclesiastic Order ng incriminating at hindi mapaghihiwalay na relasyon sa pagitan niya at ni Callahan.
Bagamat sinubukan ng ecclesiastic order na kilalanin ang pinagmulan, ang kanilang galit na paghahanap ay nawalan ng kabuluhan. Nang matukoy ang isang malinaw na target na hahabulin, ang paghahanap ni Levi ay pinaliit na may maraming bagay na nahuhulog sa lugar. Mas may saysay na ngayon. Nagpadala rin ng mensahe si Levi kay Floyd para tanungin siya tungkol kay Callahan, na medyo natakot sa bata. Hindi niya inaasahan na ang kanyang master ay dumiretso sa West Pavilion, o kahit na tumitingin siya sa Callahan, dahil alam na alam ni Floyd ang pagkakakilanlan ni Callahan bilang isa sa mga miyembro ng inner circle ni Gloria. Sa una, nakita ni Floyd si Callahan bilang isang romantikong karibal. Nabigo sa katotohanan na ang lakas at katayuan ni Callahan ay tumugma kay Gloria, hindi tulad ng sa kanya, si Floyd sa kalaunan ay naaliw sa katotohanang hindi sinuklian ni Gloria ang damdamin ni Callahan. Habang ang kanyang Panginoon ay biglang nasa landas ni Callahan, ang pag-aalala ni Floyd tungkol sa posibilidad ng implikasyon ni Gloria sa lalong madaling panahon ay naging gulat. Gayunpaman, sinabi pa rin niya kay Levi ang lahat ng kanyang nalalaman at tahimik na nagdasal na huwag matuklasan ang koneksyon ni Callahan kay Gloria. Bagamat walang kinalaman ang usapin kay Gloria, ang pag-amin ni Callahan ay maaaring maglantad sa kanya at magmukhang karaniwang kaaway sa lahat ng mga partidong kasangkot. Samantala, ipinaalam kay Gloria na hindi alam ni Levi ang investigasyon ng Holy Guild sa Esoteric Guild sa paglabas mula sa corpse pit. Nalaman niya na pinaimbestigahan lang niya ang mga tao mula sa North Pavilion sa isang tila nawawala at hindi mapag-aalinlangan ng hakbang. Bagamat kakaiba ito, ang katotohanan na ang balita ay nagkataon sa pandinig ni Levi bilang kabaligtaran sa dami ng pagsisikap na pinagdaanan ng Holy Guild upang makuha ito ay higit na ikanalito ni Gloria. Maghay-hinala si Levi para ipagpalagay na ito ay isang smokescreen na idinisenyo upang ilihis ang kanyang atensyon. Sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang sarili sa mga sapatos ng kanyang kaaway, si Gloria ay nakatitiyak sa katalinuhan ni Levi upang makita kaagad ang pamamaraan. Ngayong alam na ni Levi na ako ang sadyang naglabas ng balita sa North Pavilion, hinding-hindi na siya kukuha ng pain. Masisira ang mga plano ko kapag nalaman niya. Bagamat hindi na siya natatakot kay Levi ngayon, wala pa ring paraan si Gloria na makitungo sa kanya sa ngayon. Mas mabuting umiwas sa komprontasyon at humiga muna pansamantala. Magiging nakapipinsala kung ang aking pag-unlad ay lubhang limitado upang magkaroon ng Levi sa pagbabantay para sa akin. Magche-check-in ako kay Floyd bago magpasya pa. Sa pagpapasya, pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Gloria kay Callahan sa pamamagitan ng kanilang lihim na channel at ipinaalam sa kanya na huwag muna niyang kontakin si Floyd o ang alinman sa iba pa sa ngayon. Sa halip, makikipagkita siya sa kanya sa isang lihim na lugar. Dahil natapos na niya ang kanyang paglilinang, hindi niya balak na payagan ang pagpapatuloy ng kanilang sulat. Gayunpaman, hindi alam ni Gloria na naakit na ni Callahan ang atensyon ni Levi. Sa kabila ng lihim na paraan na ginamit upang makipag-ugnayan kay Callahan, nakita ni Levi ang pagtatangka ng isang tao mula sa labas na nakikipag-ugnayan ng sabay-sabay. Oo naman, ibinagsak ni Callahan ang lahat sa kamay pagkatapos marinig mula kay Gloria. Iniwan pa niya ang kanyang tirahan at nagtungo sa lihim na base, na inilantad ang kanyang sarili nang hindi niya nalalaman sa proseso. Gumagawa si Callahan ng isang hakbang. Siguradong nakikilala niya ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Oras na para magkita tayo sa wakas, malaking isda, nakangiting sabi ni Levi, nasiyahan sa malaking pagtuklas na ginawa niya. Hindi nagtagal, umalis si Callahan sa West Pavilion. Sa kabila ng pagmamadali sa kanyang paglalakbay, nanatili siyang maingat sa buong paglalakbay sa pamamagitan ng pag-iingat sa pag-alog ng anumang buntot na maaaring mayroon siya. Masyadong mabilis at tahimik si Levi para sa kanya. Maging si Gloria ay hindi malaman kung si Levi ay nasa kanyang landas. Gayunpaman, nakarating si Callahan sa lihim na lokasyon ng may nakakagulat na bilis pagkatapos umalis sa West Pavilion. Ngumiti si Levi ng mapait habang sinasalamin ang paghinto ng kanyang quarry. Wala nang tatakbo sa oras na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3355. Pangingisda para sa impormasyon. Samantala, sumugod si Gloria para hanapin si Floyd. Hindi nasisiyahan si Floyd na makita siya. Hindi ba napagkasundoan nating hindi magkita ng ilang oras? Bakit mo ipinipilit na kumuha ng ganoong panganib?
Magiging mahirap kung may makatuklas sa iyo. Buti na lang at wala si Master. Kung siya nga, nahuli niya tayo kapag nakalusot ako ng ganito. Nababalisa si Floyd dahil kamakailan lang ay tinanong siya ni Levi tungkol kay Callahan. Kung hindi nag-iingat si Floyd, maaaring malaman ni Levi ang tungkol kay Gloria. Kaya, delikado para kay Gloria na pumunta rito para makita siya. Mukhang nanlumos si Gloria. Alam kong delikado, pero miss na kita. Hindi ako makakatulog kung hindi kita makikita kahit isang araw. Binasag ng kanyang mga salita ang mahigpit na tindig ni Floyd. Pasensya na po, hindi kita dapat sinisisi. Ganon din sa akin. Gusto kitang makita at lagi kitang nami-miss. Hinayla ni Floyd si Gloria sa kanyang yakap. Bahagyang nanginig si Gloria. Hindi niya inaasahan na bigla siyang niyakap ni Floyd. Nakaramdam siya ng matinding pag-ayaw. How dare a low man like Floyd hug me? The asterisk and it. Matinding sama ng loob at pagkasuklam ang naramdaman ni Gloria. Gusto niyang bugbugin si Floyd ng husto. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi pigilan ang pagnanasa. Wait lang. Kapag hindi na kita kailangan, puputulan ko ang maruruming kamay mo. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Gloria. Nakita sila ni Floyd at nakaramdam ng takot. May napansin si Gloria kay Floyd at nagtanong, "Ha? Anong mali?" "Wala," sagot ni Floyd. Tapos, sabi ni Gloria, "By the way, narinig ko na nalaman ng Ecclesiastic Order kung sino ang nasa likod ng insidente. Ito ay ang Esoteric Guild. Marami silang ebidensya na pinatay ng guild ang 3 sage." Tumango si Floyd. "Oo, narinig ko na rin. Pero, ngunit ano?" Napatingin sa kanya si Gloria. Hindi naniniwala ang amo ko. Pakiramdam niya ito ay isang smokescreen na nilikha ng tunay na salarin upang makagambala sa amin. May nagpahayag ng impormasyon sa kanya. Gayunpaman, nagtiwala lamang siya sa ebidensya na nakita niya sa Holy Guild, paliwanag ni Floyd. Napaawang ang labi ni Gloria. "Alam ko na, hindi gumagana ang pakulo ko kay Levi. Phew, malapit na. Sa kabutihang palad, matagumpay kong nailipat ang mga espiritual na buto. Magiging mahirap kung mahanap sila ni Levi. Gayunpaman, masyado akong nagmamadali at hindi sapat ang plano. Ang akala ko lang ay makadistract ng atensyon ng iba. Gayunpaman, minaliit ko si Levi. Hindi ko pala siya na-distract. Dahil ang iyong master ay hindi nag-iimbestiga sa Esoteric Guild, sino ang kanyang iniimbestigahan?" Hindi maiwasang magtanong ni Gloria. Isinaalang-alang ni Floyd at sinabi, mukhang nakagawa ng malaking pagtuklas si Master. Habang hinahanap ng lahat ang Esoteric Guild, patuloy niyang pinagmamasdan ang West Pavilion. Halos mapatalon si Gloria sa gulat nang marinig siya. "Oh, aking kabutihan. Ano ba naman?" Nakakagulat na parang hilaw ang nerbiyos niya. Iyan ay masyadong nakakatakot. West Pavilion. Pinakipot pa niya ang paghahanap niya hanggang dito. Hindi ko inaasahan yun. Laking gulat ni Gloria na muntik na siyang atakihin sa puso. Inaasahan niyang ipagpapatuloy ni Levi ang pag-obserbo sa Ecclesiastic Order, kaya hindi niya akalain na si Levi ay tutuon sa West Pavilion sa halip. Masyado ba akong nag-expose kaya pinaghihinalaan niya ang West Pavilion? Kailan ako nadulas? Ha? Hindi tama yan. Hindi kaya noong panahong iyon. Biglang naalala ni Gloria ang panahong pinatay niya ang mga nakikipag-ugnayan kay Yartran. Siya mismo ang pumatay sa kanila at tumakas sa West Pavilion. Siguradong natukoy ni Levi na ang salarin ay mula sa West Pavilion noon. Arg, minamaliit ko si Levi at napakaraming pagkakamali. Siya ay hindi kapani-paniwala. Kung tutusin, pinili niya ang mga lugar malapit sa West Pavilion dahil ito ang pinakamadali niyang itago. Kung nag-iwan siya ng mga bakas ng mga pahiwatig sa West Pavilion, marahil ay hindi maghay-hinala si Levi. Sa kasamaang palad, hindi siya nag-iwan ng anumang bakas. Dahil ito ay masyadong perpekto, agad na hinuhusgahan ni Levi na isang tao mula sa West Pavilion ang gumawa nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3356. Walang katulad na takot. Pagkatapos ng lahat, ang mga taga West Pavilion lamang ang pamilyar sa paligid nito at maaaring mawala ng walang bakas. Ito ay dahil sa kung gaano kaperpekto ang krimen kung kaya't nalantad ang pinagmulan ng salarin. Kaya naman, sigurado si Levi na taga West Pavilion iyon.
Walang ibang makakagawa noon. Tinapik ni Gloria ang kanyang noo. Hindi ko akalain na ang pagtatago ko ng mabuti sa aking kilos ay mauuwi sa paglalantad sa akin. Hindi nakakagulat na pinaghihinalaan ni Levi ang West Pavilion. Kung ako siya, ganoon din ang hinala ko. Sa kabilang banda, hindi naman naging kakaiba si Floyd na nabigla si Gloria sa kanyang sinabi. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taga West Pavilion. Ito ay maliwanag na siya ay magiging problema upang mahanap ang West Pavilion sa problema. West Pavilion. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Hindi ko akalain na may tao mula sa West Pavilion ang nasa likod nito. Bakit may ganyan sa West Pavilion? Nagpanggap si Gloria na namangha sa impormasyon. Siya ay may ekspresyon ng kawalang paniwala at mukhang nalulungkot siya na maaaring gawin iyon ng isang taga West Pavilion. Kung nalaman ko kung sino siya, hinding-hindi ko siya bibitawan. Galit na ungol ni Gloria. Napabuntong hininga si Floyd at sinabing, hindi ko rin akalain na may taga West Pavilion pala sa likod nito. Ito ay masamang balita para sa iyo. Natatakot lang ako na ma-expose ka. Natakot si Gloria nang makita ang ekspresyon ni Floyd. May naiwan ba akong nakakapangilabot? Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano ako malalantad? Ano ang nakita ng iyong master sa West Pavilion? Nataranta agad si Gloria. Nalaman na ba ni Levi na ako yon? Imposible yon. Hindi magiging ganito si Floyd kung ma-expose ako. Ngunit ano ang sitwasyon ngayon? Bakit nasabi iyon ni Floyd? Balisa si Gloria. Sa kabilang banda, walang magawang tumingin si Floyd kay Gloria at sumagot, ngayon lang, nakipag-ugnayan sa akin si Master at tinanong ako tungkol sa Callahan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa kanya na parang kidlat. Nasa bingit na siyang mabaliw dahil sa pagkabalisa. Ano? Callahan. Laking gulat ni Gloria nang marinig ang kanyang pangalan na halos tumigil ang kanyang puso. Siya ay nasa bingit ng pagsabog ng pagkabalisa. Callahan. Tina-target ba ni Levi si Callahan? Iyon ay katulad ng pag-target sa akin. Paano niya nalaman ito kaagad? Walang pinagkaiba iyon sa paglalantad sa akin. Tama si Floyd. Malalaman niya rin ako sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Gloria at nagpatuloy sa pag-iisip. Gayunpaman, ang pagkakalantad na binanggit ni Floyd ay ang takot na madamay ako ni Callahan sa bagay na ito at maging dahilan upang malaman ni Levi ang aking pag-iral. Magiging komplikado kung ilantad ni Callahan ang aking pagkakakilanlan. Ay hindi, malalaman na rin ako ni Levi. Ano ang dapat kong gawin? Iba talaga si Levi. Nakakatakot na balita na tina-target niya ang West Pavilion. Nalaman pa niya ang tungkol kay Callahan sa loob lamang ng ilang araw. Nakakatakot yan. Si Gloria ay hindi nakipagtulungan sa isang koponan ngunit minanipyala ang lahat ng mag-isa. Wala man lang siyang kasabwat. Kung ipipilit ng isa ang hulang iyon, tiyak na si Callahan iyon. Si Callahan ay tumingin sa kanya sa bagay na iyon at isang mahusay na katulong. Sa kasamaang palad para kay Gloria, tina-target ni Levi si Callahan. Masyadong delikado yan. Ang problema ay alam ni Callahan ang maraming sikreto ko. Nakikipag-ugnayan siya sa mga taong kinokontrol ko sa lahat ng oras na ito. Kung mahuli ni Levi si Callahan, malalaman niya ang tungkol sa akin. Isa pa, dahil si Levi ang nag-iimbestiga, hinding-hindi niya ako pakakawalan. Nagsimulang manginig si Gloria at pawis na pawis. Namutla ang mukha niya. Hindi pa siya nakakaramdam ng takot gaya ng nararamdaman niya sa sandaling ito. Hindi mahalaga na ang kanyang mga kakayahan ay lumago sa isang kamangha-manghang antas. Hindi pa rin niya maiwasang matakot dahil noon pa man ay takot na siya kay Levi. Ngayong malapit nang malaman ni Levi ang tungkol sa kanya, natakot siya. Si Levi ang bangungot niya at siya ang pinakakinatatakutan niya sa mundo. Matapos malaman na si Callahan ang pinupuntirya ni Levi, takot na takot si Gloria kaya napaiyak siya. Nang makitang nanginginig si Gloria, naisip ni Floyd na natatakot siya na si Callahan ay kalagkarin siya sa bagay na iyon, na naging dahilan upang mapagkamalang kaaway siya ng kanyang amo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3357. Bakit napakabalisa ni Gloria? Inalo ni Floyd si Gloria. Gloria, huwag kang matakot. Nandito ako para sayo. Kahit ay drag ka ni Callahan dito, ipapaliwanag ko sa amo ko. Papatunayan ko sa kanila na wala kang ginawang masama. Higit pa rito,
Ipinapangako kong lilinisin ko ang iyong pangalan kahit na mamatay ako. Iyon ang binalak ni Floyd na gawin kung wala nang natitirang opsyon. Napagtanto ni Gloria na siya ay kumilos nang wala sa pagkatao. Kaya naman agad siyang tumango. Oo naman, kailangan mo akong protektahan pagdating ng panahon. Gayunpaman, nakaisip na si Gloria ng backup na plano. Kung inilantad siya ni Callahan, si Floyd ang tanging pagkakataon niya sa tagumpay. Sa makatuwid, kailangan niyang kontrolin si Floyd para ma-pressure si Levi. Gayunpaman, hindi alam ni Floyd na may intensyon si Gloria na pumatay. Ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa bagay na iyon at sinabing, sa tingin ko ay malamang na si Callahan ang nasa likod ng pagpatay. Nakapunta na siya sa Heavenly League at alam niya ang tungkol sa atin. Oh, sa tingin ko naisip ko na. Dati, nalaman ng mga tao ang kinaroroonan ng aking amo. Dahil ba sa narinig niya mula sa iyo at inilantad niya ito? Biglang may naisip si Floyd at mabilis na tinanong si Gloria. Nag-aalala pa rin si Gloria sa ibang mga bagay. Gayunpaman, kailangan niyang panatilihin ang kanyang pagkilos bago si Floyd. Kaya naman, nagulat si Gloria. Tama ka. Noong napilitan akong ibunyag na pinuntahan ng iyong Panginoon si Yartran, naroon din si Callahan. Dapat siya iyon. So, siya iyon. Alam ko na. Kung hindi, walang paraan na malaman ng mga tao ang kinaroroonan ng aking Panginoon. Ang kanyang ama ay ang master ng West Pavilion. Kaya, mayroon siyang akses sa mga bagay na may mataas na ranggo at maaaring itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kinukumpirma niyan. Dapat si Callahan ang nasa likod ng maraming insidente. Siguradong may umaalalay sa kanya. Malamang ito ang master ng West Pavilion. Sinuri ni Floyd ang lahat. Gayunpaman, hindi ito pinakinggan ni Gloria. Maagap niyang sinabi, Floyd, dahil maaari akong kalagkarin palabas at ma-expose sa iyong master, kailangan kong bumalik sa West Pavilion para suriin ang sitwasyon. Ayokong isipin ng amo mo na kasali ako. Kung madadala ako sa bagay na ito, iisipin ng iyong amo na kaibiganin kita para magamit ka. Talagang nag-aalala si Gloria sa pag-target ni Levi kay Callahan. Higit pa rito, inutusan niya si Callahan na hintayin siya sa isang lihim na lokasyon. Dahil sinusundan ni Levi si Callahan, ilantad nito ang lihim na lokasyon. Hindi kaya ilantad niyan ang lahat tungkol sa akin. Iyon ay maglalagay sa akin sa malubhang problema. Marami akong tinatagong sikreto doon. Kung pupunta si Levi sa lihim na lokasyon, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa akin, kabilang ang mga paraan upang makipag-ugnay sa labas ng mundo. Sa mga kakayahan ni Levi, madali niyang mahahanap ang mga ito. Ay hindi, kailangan kong pumunta ngayon. Sagot ni Floyd, oo naman. Hindi mo dapat hayaang mali ang aking Panginoon na sangkot ka sa bagay na ito. Kung walang pagpipilian, pupunta ako ng malinis sa aking amo at ipapakilala kita sa kanya. Ang bilin ni Gloria bago umalis, Floyd, you must do as I say and don't act on your own. Dapat tayo ay nasa parehong pahina. Makakaalis ka lang kasama ng iyong amo pagkatapos kong sabihin iyon. Tumango si Floyd. Sure, naiintindihan ko. Dapat kang magmadaling bumalik ngayon. Pagkaalis ni Gloria, nakasimangot si Floyd sa pagkataranta. Anong nangyayari? Bakit ganoon na lamang ang pagkataranta ni Gloria? Parang may kinalaman siya sa usapin. Bulong ni Floyd sa sarili. Kakaiba yon. Bakit balisa si Gloria? Hindi niya kailangang maging ganito kabahan kung nag-aalala siyang ilantad ang kanyang pagkatao. Hindi maiwasan ni Floyd na maghinala na kakaiba ang pagkabalisa ni Gloria. Hindi, tahan na. Dapat ay nag-aalala si Gloria sa akin at natatakot na maapektuhan ang aming relasyon. Kaya pala kinakabahan siya. No wonder na babalisa siya. Napangiti si Floyd habang nag-iisip. Masaya siya na sobrang inalagaan siya ni Gloria. Samantala, nagmadali si Gloria upang iligtas ang sitwasyon matapos iwanan si Floyd. Hindi dapat malaman ni Levi ang tungkol kay Callahan. Mangyaring huwag hayaan siyang malaman. Nagdasal ng husto si Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3358. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat si Floyd? Hindi ko hahayaang mahanap ni Levi ang sikretong lokasyon. Hindi niya dapat alam. Nagpanik si Gloria. Nagsimula siyang makipag-ugnayan kay Callahan gamit ang isang espesyal na paraan. Samantala,
dumating si Callahan sa lihim na lokasyon. Madalas silang nagkikita ni Gloria sa lihim na lugar upang pag-usapan ang kanilang mga bagay at itinago ang maraming bagay doon. Biglang gumamit ng lihim na paraan si Gloria para makipag-ugnayan sa kanya, na nagudyok sa ekspresyon ni Callahan na magbago ng husto. Dati, napagkasundoan nilang gamitin lamang ang lihim na paraan ng komunikasyon na ito sa mga pinakakagyat na emerhensya. Dahil si Gloria ay nakikipag-ugnayan sa akin gamit ito, ibig sabihin may malubhang nangyari. Si Callahan ay bumuhos sa malamig na pawis at nagsimulang manginig sa takot. Pagkatapos, nakaramdam siya ng nagbabantang aura. Callahan, makinig kang mabuti. Tina-target ka ngayon ni Levi. Wala kang pagkakataong makatakas at nalantad sa kanya ang lihim na lokasyon. At saka, lumalapit na siya sa iyo. Boses ni Gloria. Hindi maiwasan ni Callahan ang manginig. Hindi niya napigilan ang sarili na manginig sa takot. Parang may makamandag na ahas na nagmamasid sa kanya at naghihintay na hampasin anumang oras. Ako ang pinupuntirya ni Levi. Ay hindi, napahamak ako. Callahan, alam mo na ang dapat mong gawin ngayon, di ba? Sorry, Callahan. Walang ibang paraan. Hindi ko ini-expect na ita-target ka niya. Sabi ni Gloria. Sige, naiintindihan ko, pero gusto kong magtanong sa iyo, sagot ni Callahan. Tinanong ni Gloria, ano ito? Nagkasama ba kayo ni Floyd? Tanong ni Callahan. Kinuha niya ang trabahong makipag-ugnayan kay Floyd kamakailan at nalaman niyang naging manliligaw ni Floyd si Gloria. Higit pa rito, si Floyd ay palaging tila nabigla sa tuwing nakikipag-ugnayan sa kanya si Callahan. Labis na ikinalungkot ni Callahan. Kaya naman, gusto niyang malaman kung totoo ba ang relasyon ni Gloria at Floyd. Tumawa si Gloria at sumagot, Callahan, sa tingin mo ba si Floyd ay karapat-dapat sa akin? Sa ngayon, sa tingin ko ay walang sino man ang karapat-dapat sa akin. Si Floyd naman, gumamit ako ng ilusyon para dayin siya. Gusto niya ba akong makuha? Kaya niyang mangarap. Napangiti si Callahan matapos marinig ang sagot niya. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya. Sige. Naiintindihan ko, Palem, Gloria. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi pagkakaroon ng pagkakataong makita kang magtagumpay. Napangiti si Callahan. Palem, Callahan, magkita-kita tayo sa kabilang buhay. Nagpaalam na rin si Gloria sa kanya. Matapos tapusin ang komunikasyon, ngumiti si Callahan at bamulong, sulit. Samantala, dumating na si Levi sa labas ng lihim na lokasyon. Noong una, inakala ni Levi na may makakakilala kay Callahan dito. Naniniwala siya na malamang na si Callahan ang utak sa likod ng bagay na ito. Gayunpaman, naghintay si Levi ng mahabang panahon ngunit wala siyang nakitang sinuman. May mali, matapos maghintay ng ilang sandali, may napagtanto si Levi. Hindi, siya ay sumugod sa lihim na lokasyon at nakita ang pagkawasak sa lahat ng dako. Ilang katawan ang nakahandusay. Lahat sila ay nasunog ng hindi nakikilala. Higit pa rito, maraming bagay at dokumento ang nasunog din. May isang taong nawasak ang lahat ng mga pahiwatig sa lihim na lokasyon. Ay hindi, ako ay natuklasan. Nagdilim ang ekspresyon ni Levi. Hindi nagtagal, dumating siya sa dulo ng lihim na lokasyon at natagpuan si Callahan na nakahiga sa isang pool ng dugo. Matagal na siyang patay. Higit pa rito, ang lahat ng ebidensya sa lihim na lokasyon ay nawasak. Walang natira. Ano ito? Hindi maintindihan ni Levi kung paano ito mangyayari. Inilantad ko ba ang sarili ko? Imposible yan. Matagal na naming pinagmamasdan si Callahan, at wala siyang napansin. Higit pa rito, sa paghusga mula sa mga kakayahan ni Callahan, hindi niya ako maramdaman maliban kung humarap ako sa kanya. Gayunpaman, nalaman niyang lalapit ako para sa kanya at tinapos ang kanyang buhay. Alam niyang wala na siyang pagkakataong makatakas kapag pinuntirya ko siya. Kaya naman, wala siyang choice kundi tapusin ang kanyang buhay. Ngunit nangangahulugan din iyon na hindi alam ni Callahan na target ko siya hanggang ngayon. Ibig sabihin may nagsabi sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3350. Papalapit sa katotohanan. Kung alam ni Callahan na siya ang pinuntirya, baka tinapos na niya ang sarili niyang buhay. Hindi sana siya pupunta sa lihim na lokasyon, lalo pa ang paglantad ng ganoong mahalagang lugar.
May kakaiba. Nalaman lang siguro ni Callahan na siya ay pinuntirya pagkarating sa lugar. Naiinis si Levi sa sobrang bagal niya. Kung hindi, nagawa niyang pigilan si Callahan. Higit sa lahat, ito ay dahil naisip niya na may darating na makikipagkita kay Callahan dito. Ang totoo ay doon na raw makikipagkita si Gloria kay Callahan. Tama ang hula ni Levi, at tama ang ginawa niyang paghihintay doon. Sa kasamaang palad, siya ay natuklasan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Levi nang maramdaman niya ang pagkabigla. Napagtanto niya na maaaring hindi naisip ni Callahan ang kanyang sarili, dapat may nagsabi sa kanya tungkol dito. Napagtanto ng ibang tao na si Callahan ang pinupuntirya ni Levi at alam niyang nasa sekretong lokasyon na si Levi. Ngunit paano iyon? Walang makakapansin na nakabuntot ako sa kanila. Walang sino man sa Ecclesiastic Order at Yartran ang makakagawa niyan. Kung may ganito talagang nag-e-exist sa kabilang partido, bakit sila mag-aabala na itago ang kanilang pagkakakilanlan? Maaari lamang nilang ipakita ang kanilang sarili. From the way they've destroyed the evidence, halatang takot pa rin sila sa akin. Wala silang lakas ng loob na kunin ako, kaya't sila na lang ang gumagawa ng paraan sa anino. Pero paano nila nalaman ang tungkol sa akin? Imposible yon. Dapat walang makapansin na nakabuntot ako sa kanila. Nang tumuon si Levi sa paggalaw ng enerhiya sa kanyang paligid, naramdaman niyang walang tao sa paligid niya. Ibig sabihin walang nakakaalam na nandito ako. Sa madaling salita, may nakaalam kung nasaan ako. Pero kahit si Zoe at ang iba ay hindi alam kung nasaan ako. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanila. Tama, Floyd. Tinanong ko si Floyd tungkol sa bagay ni Callahan kanina. Si Floyd lang ang nakakaalam na binabantayan ko si Callahan. Hindi kaya nagpunta si Floyd sa West Pavilion para tingnan si Callahan at ang iba pa matapos akong kausapin. Ganyan dapat na-expose ang kinaroroonan ko. Dahil sa tiwala ko sa iba. Namulat si Levi. Ang una niyang naisip ay wala sa pinakamasamang sitwasyon. Hindi inakala ni Levi na kusang isiniwalat ni Floyd ang kanyang kinaroroonan. Natitiyak niyang may iba pang dahilan kung bakit ipinaalam sa iba ang kanyang kinaroroonan. Nakalulungkot, walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas. Patay na si Callahan. Ang iba sa lihim na lokasyon ay patay na lahat. Walang nakitang ebidensya. Si Levi ay maaari lamang subukan ang kanyang makakaya upang ibalik ang anumang piraso at piraso na natitira sa pag-asa na siya ay makakahanap ng isang palatandaan. Ito ay isang nakakadismaya na sandali. Walang mahanap si Levi kahit na matapos ang mahabang paghahanap. Sinira ni Callahan ang lahat. Iniwan niya si Levi na wala. Isang hakbang pa rin ako sa likod ni Callahan. Biglang may pumasok sa isipan ni Levi, at may naguguluhan na tingin sa mukha niya. Hindi tama yan. Nagpakamatay si Callahan diba? Anong uri ng kapangyarihan ang kusang magpapakamatay kay Callahan? Hindi siya pangit, at hindi siya hindi importanteng nakasangla. Paano kaya niya naisip ang magpakamatay matapos lamang malaman na siya ay pinuntirya? Bakit niya sisirain ang lahat ng ebidensya at tatapusin ang kanyang buhay? Masyadong extreme yun. Ang organisasyon ba ay nagtataglay ng isang suicide squad? Habang pinag-iisipan ito ni Levi, lalo itong nakakatakot. Parang mas nakakatakot ang puwersang ito kaysa sa inaakala ko. Gayunpaman, mas naging sigurado si Levi tungkol sa kung paano ang puwersang iyon ay ang West Pavilion. Hanggat kumapit siya sa klo sa kahabaan ng Callahan, makakahanap siya ng ebidensya upang patunayan iyon. Bukod dito, nalaman ni Levi ang maraming bagay mula sa mga taong nakontak ni Callahan kanina. Marahil ay makakahanap pa siya ng karagdagang ebidensya mula sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng isang maikling pagsusuri, natanto ni Levi na ang pagtingin sa mga taong iyon ay hindi haantong sa kung saan. Walang pagkakatulad sa kanila. Kahit patay na si Callahan, tumawa pa rin si Levi. Papalapit na siya ng papalapit sa katotohanan. Sa lalong madaling panahon, mahahanap na niya ang puwersa. West Pavilion, hindi ka makakatakas sa akin. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Gloria sa pagtakas. Iyon ay isang malapit na tawag. Halos nalaman ni Levi ang tungkol sa aking pagkakasangkot. Habang nakahiga siya sa lupa, hingal siya ng sariwang hangin. Napakadelikado noon. Malapit na akong mahuli ni Levi. Sa totoo lang, huli na si Gloria nang sabihin niya kay Callahan ang tungkol kay Levi.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3360. Lahat ng punto kay Floyd. Sa kabutihang palad para sa kanya, alam niyang si Levi ang maghihintay sa kanyang biktima, maghihintay ito sa pagdating nito. Kaya naman, ginamit niya ang oras na iyon para kunin si Callahan na sirain ang lahat ng ebidensya. Sa una, nag-aalala siya na tatanggihan ni Callahan ang kanyang sariling buhay. Kung mangyayari iyon, magiging magulo ang mga bagay-bagay. Sa makatuwid, ang sandaling mas maaga ay ang pinakamahirap na sandali na naranasan ni Gloria sa kanyang buhay. Hindi niya akalain na kailangan pa rin niyang katakutin si Levi sa kabila ng pagiging makapangyarihan niya. Ngunit wala akong magagawa sa takot na iyon. Masyadong makapangyarihan si Levi. Sa ngayon, wala akong magagawa dyan. Sa pagtingala ni Gloria sa langit, nakahinga siya ng maluwag sa kung paano siya nakatakas sa kamatayan. Ito ay isang malapit na tawag para sa kanya upang takasan si Levi mula mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Makakatakas pa ba ako sa kanya? Malalantad ako sa wakas. Ang kailangan kong gawin ngayon ay palakasin ang aking sarili sa lalong madaling panahon. Mapipigilan ko lang ang pagkatakot sa kanya kung kasing lakas ko siya. Hindi tama yan, Floyd. Ay hindi. Matapos mapagtanto ni Levi na nawasak ni Callahan ang lahat, hindi nagtagal ay naunawaan niya na si Floyd ang nagpahayag ng kanyang mga landas. Kaya naman, sinundan niya si Floyd. Nagsisimula ng magduda si Levi kay Floyd. Kung hindi makapagbigay ng magandang paliwanag si Floyd, isisiwalat niya ang lahat kay Levi. Kung tutuusin, masyadong matalino si Levi. Ang anumang kaba na ipinakita ni Floyd ay sasabihin kay Levi ang lahat ng kailangan niyang malaman. Hindi ako papayag na gawin niya iyon. Halos makalimutan ko na siya. Kailangan kong magmadali. Nagsisimula ng bumalangkas si Gloria ng plano para mailigtas ang sitwasyon. Samantala, sa kabilang panig, ang banal na guild ay nagpapatakbo ng isang panloob na pagsisiyasat sa Esoteric Guild, at sila ay nauwi sa isang malaking pagtuklas. Nahanap na nila ang 4 na pundasyong banal na kasangkapan sa Esoteric Guild. Ang pagtuklas ay yumanig sa buong Holy Guild. Nang mailagay nila sa harap ni Lon Edra at ng iba pa ang batong panulok na mga kagamitang banal, nagalit ang mga tao. Sa totoo lang, ang batong panulok na mga banal na kasangkapan ay dating mga kayamanan ng Ecclesiastic Order. Ang banal na guild ang nagligtas sa kanila. Sa isang paraan, sila ang mga simbolo ng Ecclesiastic Order. Gayunpaman, ang batong panulok na mga kagamitang banal ay naging mga piraso ng metal. Paanong hindi sila magagalit tungkol doon? Galit na galit sila. Anong nangyayari? Anong nangyayari? May nagbigay sa akin ng lohikal na paliwanag tungkol dito. Ungol ni Lon Edra. Kumukulo ang galit sa kanyang dugo. Nahanap na nila ang batong panulok na mga banal na kasangkapan, gayunpaman, ang kanilang nahanap ay hindi nakadama sa kanila kundi pagkabigo at kahihiyan. Kaagad, isang alon ng takot ang dumaan sa lahat habang sila ay tumahimik sa kanilang mga kinatatayuan. Hulaan ko na ang mga Thurges ng Esoteric Guild ay naabsorb ang lahat ng lakas ng pundasyong banal na tool upang lumikha ng kanilang kagamitan. Kung ang enerhiya ng batong panulok ng banal na kasangkapan ay naload lahat sa isang banal na kasangkapan, ang kasangkapang iyon ay magiging isang pinakamakapangyarihang bagay. Ang mga matatanda ng East Pavilion ay tumingin sa Esoteric Guild. Tama na yan. Ang Esoteric Guild's Heavenly Thunder ay nangangailangan ng makapangyarihang tool para ma-activate ito. Ang enerhiya mula sa batong panulok na mga kagamitang banal ay ganap na akma sa mga kinakailangan. Sinuri ng mga tao. Napag-alaman nila kung paano naging mga basura ang batong panulok na mga kasangkapan. Kung nangyari ito sa nakaraan, maaaring ito ay gawa ni Master Solokas. Gayunpaman, ngayong nakita na natin kung ano ang nangyari sa mga kagamitang banal na batong panulok, masasabi nating tiyak na ang Esoteric Guild ang nasa likod nito. Tama na yan. Ang Esoteric Guild ay dapat ang puwersang hinahanap natin. Gaano kalakas ang loob ng Esoteric Guild na maglagay ng daliri sa Ecclesiastic Order? Dapat may death wish sila. Nagalit ang lahat. Sa kabilang banda, natahimik si Lon Edre dahil tama sila. Makatitiyak sila na ang Esoteric Guild ang nasa likod ng bagay na ito, dahil natagpuan nila ang ebidensya upang patunayan ito.
Bagaman hindi pa natin nahanap ang mga bangkay ng top 10, sigurado akong may isip natin kung bakit dumating ang Esoteric Guild pagkatapos ng top 10. Dapat ay para masira nila ang magandang kinabukasan ng Ecclesiastic Order. Dahil tayo ang target nila, siguradong gagawin nila ang lahat para durugan tayo. *Manu, Esoteric Guild. Puputukan ka namin. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa paghahanap nila ng batong panulok na mga kagamitang banal, at maraming miyembro ng konseho ng Ecclesiastic Order ang nabighani nito. Sa kabilang panig, pagkatapos mabaigo si Levi na makahanap ng anumang mga bagong pahiwatig tungkol kay Callahan, bumalik siya sa base. Nagkataon na nakasalubong niya si Floyd. Floyd, tumigil ka. May iilang tanong ako sa iyo, utos ni Levi, ang nag-aapoy na tingin nito kay Floyd na parang sinusubukang tingnan ang kaluluwa ng kausap.